Noong una, halos wala namang bigat ang mensahe. Pumasok lang iyon sa telepono ni Alina habang nagbabanlaw siya ng mga baso sa likod ng maliit nilang karinderya sa San Pablo. Kasabay ng amoy ng piniritong galunggong at mantikang ilang ulit ng nagamit. At dahil maingay ang bentilador, 2 beses pa niyang binasa ang maikling chat ng pinsan niyang si Tessa, bago niya lubos na naunawaan kung bakit biglang sumikip ang pagitan ng dibdib at lalamunan niya. Ate, uuwi raw si Joaquin sa linggo. Dadalhin siya ni Tita Nena sa reunion. Sana nandoon ka. Walang masamang salita roon, walang tahasang hinala, wala ring paliwanag, pero sapat na ang pagkakabanggit sa pangalan ni Joaquin, at sa reunion para maramdaman ni Alina ang maliit, ngunit matigas na galaw ng isang bagay na akala niya'y natutong manahimik sa loob niya. Pinunasan niya ang kamay sa laylayan ng kanyang kupas na apron, at saglit na tinitigan ang basang screen. Habang sa harap ay naririnig niya ang tinig ng ina niyang si Leticia, na paulit-ulit na sumasagot sa mga suki ng may parehong pilit na sigla. Parang ang kabuuan ng araw ay isang dula na kailangang itawid hanggang gabi nang walang sablay. 3 buwan pa lamang mula nang ikasal si Alina kay Mateo, at sa 3 buwang iyon ay tinuruan niya ang sarili na maniwalang maaari talagang magsimula ang katahimikan sa maliliit na gawain, sa pagtitiklop ng mga resibo, sa paglalagay ng sukli sa tamang lata, sa paghahanda ng kape ni Mateo sa umaga, bago ito pumasok sa hardware ng tiyuhin nito sa bayan. Hindi naman malaki ang buhay nila, pero may ayos, may ritmo, at higit sa lahat ay walang nagtatanong ng direkta tungkol sa nangyari noong nakaraang taon. Noong kasagsagan ng tsismis, na muntik nang maging dahilan para hindi matuloy ang kasal nila. Hindi naisip ni Alina na may lakas pa palang manggaling sa isang maikling mensahe ang ganoong uri ng pangamba. Hindi dahil may ginawa siyang masama, at hindi rin dahil may natitira pa sa kanya para kay Joaquin. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili sa tuwing may magbabanggit sa pangalan ng lalaki, kundi dahil sa mga pamilyang tulad ng kanila. Ang isang pangalan ay bihirang manatiling pangalan lamang. Nagiging alaala iyon ng isang tagpong paulit-ulit na isinasalaysay ng iba, nagiging panukat sa kabutihang asal, nagiging bala sa mga pagtitipon kung saan walang gustong umamin na nanghihimasok sila sa buhay ng iba. Alina, pakibigay ang yelo sa mesa 2, tawag ng ina niya, at doon lang siya natauhan. Inilapag niya ang telepono ng patagilid sa tabi ng rice cooker, at sinikap ibalik ang sarili sa gawain. Pagdating ng tanghali, dumaan si Mateo para kumuha ng tanghalian na iuuwi sana sa tindahan ng tiyuhin niya. Pawisan nito, may alikabok ang laylayan ng pantalon. At gaya ng nakasanayan ay ngumiti muna bago humalik ng mabilis sa sentido ni Alina, parang gusto nitong ipakita sa mga taong nakakakita na walang alanganin sa pagitan nila. Mahal siya ni Mateo sa paraang hindi madaldal. Hindi ito sanay sa malalaking pangako o magagarang salita, ngunit palagi nitong sinisiguro na may ulam sa lamesa at maayos ang bubong kapag umuulan. Sa unang tingin, sapat na iyon. Sa maraming gabi, pinipilit paniwalaan ni Alina na higit pa nga sa sapat. May problema? Tanong ni Mateo nang mapansing ilang ulit na mali ang naiabot niyang supot ng ulam. Wala, mabilis niyang sagot, ngunit mali na naman ang nakuha niyang lalagyan. Saglit siyang tiningnan ni Mateo, hindi mapilit, hindi rin lubusang kumbinsido. Sabi ni Mama, darating daw si Kuya Ben mamaya. May pag-uusapan sa linggo. Hindi na niya kailangang itanong kung anong pag-uusapan. Mula nang maikasal sila, tila may sariling buhay ang salitang linggo sa angkan ni Mateo. Hindi iyon simpleng araw ng pahinga, araw iyon ng misa, ng sabayang pagkain, ng mga tanong na ipinapaskil na parang biro ngunit sadyang naghihintay ng bitak sa sagot. Araw ng reunion kung kailan inaayos ni Tita Nena ang upuan ng bawat mag-anak na para bang may pwedeng mabago sa reputasyon ng isang pamilya kung saan sila ilalagay sa bakuran. Reunion ba? Tanong ni Alina, sinasadya ang gaan ng boses. Oo, anniversary ni Lolo sa pagkamatay niya, tapos sabay na raw ang salo-salo. Gusto ni Mama present tayong dalawa. Maaga, tumango siya, saka iniabot ang supot. Okay, wala namang dahilan para tumanggi. Kung tutuusin, mas lalong wala, dahil ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa isang manugang sa pamilya ni Mateo ay ang mapag-usapang suplada, maramdamin, o may itinatago. Ngunit habang papalabas si Mateo at kumakaway sa ina niyang si Leticia, muli niyang naalala ang mensahe ni Tessa, at ang kakaibang paraan ng pagbanggit nito, kay Joaquin hindi tsismosa ang pinsan niyang iyon, at lalo hindi iyon basta nagbabanggit ng pangalan kung wala lang. Bago mag-alas 3, dumating si Benedicto, ang kuya ni Mateo, kasama ang asawa nitong si Celia, at ang anak nilang 7 taong gulang na si Miko na agad nagtakbuhan sa harap ng karinderya.
Si Celia ang uri ng babaeng kahit simpleng tsinelas at t-shirt lang ang suot ay mukhang laging may pinanggagalingang balita. Hindi naman siya lantarang masama makitungo, marunong ngumiti, tumulong mag-ayos ng mga plato, at magbigay ng papuri sa luto ni Leticia. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa mga detalye, na para bang bawat bagay ay maaaring maging piraso ng kwento na ipapasa niya sa susunod na kausap. Naku, Alina, narinig mo na ba? Uuwi raw si Joaquin galing Batangas, sabi niya habang kumukuha ng atsara, wari nagbabanggit lamang ng lagay ng panahon. Narinig ni Alina ang mahinang pagkalansing ng sandok sa kaldero, malinaw na narinig din iyon ni Leticia. Talaga ba? Tanong niya, pinipiling huwag tumingala. Oo. Ewan ko kung bakit biglang sa reunion pababalik, sabi ni Nena, para raw maayos na ang mga tampuhan sa pamilya. Sumingit si Ben, hayaan mo na nga iyon, Celia. Hindi naman kailangan lahat may commentary. Tumawa si Celia. Ano ba? Nagsasabi lang. Baka kasi magulat si Alina. Napilitan siyang ngumiti, iyong ngiting madalas niyang gamitin kapag ayaw niyang pagtalunan ang isang bagay na wala pa namang malinaw na hugis. Hindi naman ako magugulat, sabi niya, matagal na rin naman. Sa sariling pandinig niya, maayos ang pagkakasabi. Ngunit hindi niya napigilang mapansin kung paanong masyadong maingat ang bawat salita, at kapag masyadong maingat ang tao, lalo lamang halatang may sinusubukang huwag madulas. Tinulungan niya si Leticia sa paghihiwa ng sibuyas pagkalisan ng mag-anak ni Ben, at ilang minutong tahimik ang dalawa. Ang ganitong katahimikan ang kinakatakutan at inaasam niya sa ina kinatatakutan dahil madalas may kasunod itong payo na hindi pwedeng tanggihan. Inaasam dahil sa iilang sandali lamang ito nagmumula sa pagod at hindi sa pagkontrol. Huwag mong masyadong damdamin ang mga sinasabi ni Celia, wika ni Leticia sa wakas. Mahilig lang talaga iyon sa balita. Hindi ko naman dinadamdam, pero narinig ko ang paraan ng pagsagot mo. Napahinto si Alina sa paghiwa. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Hindi iyon padabog, ngunit sapat ang nipis ng boses para marinig ang lamat. Wala akong ginagawang mali. Saglit na tumingin sa kanya si Leticia. Hindi ito malambing na ina, bihira nitong hawakan ang kamay ng anak, bihira rin itong magtanong tungkol sa nararamdaman. Sa halip, ang pagmamahal nito ay madalas nakabalot sa mga paalala kung paano umiwas sa kahihiyan. Alam ko, sabi ni Leticia, pero hindi iyon ang tanong ng mga tao. Iyon ang linyang matagal nang nakaukit sa buhay ni Alina. Hindi mahalaga kung ano ang totoo, ang mahalaga ay kung ano ang mas madaling paniwalaan ng mga may oras manghusga. Noong nakaraang taon, nang mabalitang nagkita sila ni Joaquin sa bayan 2 linggo bago ang formal na pamamanhikan ni Mateo, walang nagtangkang intindihin na nagkataon lamang iyon at may pinuntahan silang kapwa dokumento sa munisipyo. Mas madali para sa mga tiyahin na sabihin na nagdadalawang isip si Alina, mas masarap ulit-ulitin na may natitira pa kaya raw nahuli ang pag-aayos ng kasal. Ang masakit, hindi naman lubusang ipinagtanggol ni Leticia ang anak noon. Sa halip, mas naging abala ito sa pagtiyak na matutuloy ang kasal sa takdang buwan para hindi lumaki ang usapan. Minsan, naiintindihan iyon ni Alina. Minsan, hindi niya mapigilang mapuot. Kinagabihan, habang naghuhugas sila ni Mateo ng pinggan sa inuupahan nilang maliit na bahay, sa likod ng lote ng tiyahin nito, sinabi niya ang tungkol sa reunion na para bang ngayon lamang niya naalala. Nabanggit ni Kuya Ben. Tanong ni Mateo. Kanina, sabi raw maaga tayo. Oo, gusto kasi ni Mama na tumulong ka sa mesa ng mga babae. Napatigil siya. Mesa ng mga babae? Iyong sa paghahanda. Ikaw naman, hindi ibig sabihin noon katulong ka. Ganun lang talaga sila kapag may okasyon. Alam niyang hindi intensyon ni Mateo na maliitin siya, ngunit nainis pa rin siya sa gaan ng pagbigkas nito sa isang bagay na matagal nang kumikirot sa kanya. Sa bawat handaan sa pamilya ni Mateo, may hindi nakasulat na hierarkiya. Ang mga tiyahin na may pera at malalaking bahay ang mauuna sa lamesa, ang mga asawa ng anak na lalaki ang aasahang mag-asikaso. At ang mga tulad niya na galing sa pamilyang simple at minsang napagtsismisan, ay kailangang doble ang sipag at triple ang pag-iingat para lamang masabing maayos. Pinilit niyang palamigin ang boses. Sige, tinitigan siya ni Mateo. May gusto ka bang sabihin? Minsan, iyon ang mahirap sa taong mabait. Hindi siya nito sinasakal. Ngunit dahil hindi rin ito mahilig lumubog sa usapan, nasa kanya ang buong bigat ng pagpapasya kung bubuksan ba ang dapat sabihin o hindi. Kung magsasalita siya tungkol sa mensahe ni Tessa, maaaring sabihing nag-overthink na naman siya. Kung hindi naman siya magsasalita, mananatili ang maliit na tinik sa loob niya
at baka sa ibang paraan sumabog. Wala, sagot niya ulit, ngunit mas mahina na ngayon. Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa harap ng bahay. May mahinang karaoke sa kabilang eskinita, may batang umiiyak sa di kalayuan, at ang hangin ay amoy basang lupa kahit hindi naman umulan. Alina, sabi ni Mateo matapos ang matagal na katahimikan, kung tungkol ito kay Joaquin, wala akong pakialam. Hindi niya alam kung mas mabigat bang marinig iyon dahil gusto niyang maniwala o dahil ramdam niyang nagsusumikap si Mateo na gawing mas payak ang isang bagay na hindi naman payak sa pamilya nila. Hindi naman tungkol sa kanya, sabi niya. Tungkol sa mga tao. Huminga si Mateo at tumingin sa kalsadang halos walang dumaraan. Mga tao lagi namang may sasabihin. Kung iisipin mo lahat, mababaliw ka lang. Madalas tama si Mateo sa lohika. Ngunit hindi iyon laging sapat na gamot sa sugat na hindi lohikal ang pinagmulan. Hindi niya masabi sa asawa na mula pagkabata ay pinalaki siyang makinig sa bulong ng ibang tao, kahit wala siyang kinalaman doon, kung paano naging kahihiyan ang pag-uwi ng isang pinsan na walang asawa, kung paanong ang anak ni Tita Fe ay masyadong palaban kaya hindi raw pinapakasalan, kung paanong ang asawa ng tiyuhin niya ay hindi kailanman tinawag sa unang pangalan kundi iyong babae sa Maynila dahil hindi ito kayang ikahon ng baryo. Sa ganitong mundo, ang pagwawalang bahala ay luho. Madali lang kasing sabihin na huwag pansinin, saad niya. Pero pag babae ka, tapos ikaw ang pinag-uusapan, hindi naman sila natitigil dahil lang hindi mo pinansin. Hindi sumagot si Mateo agad. Nakadukot ang mga kamay nito sa bulsa, nakayuko ng bahagya. Parang binibilang ang dapat at hindi dapat sabihin. Sasabihin ko kay mama na huwag kang pilitin sa kung ano-ano sa linggo. Gusto sana niyang sabihin hindi iyon ang punto, na hindi mesa o paghahanda ang totoong problema, kundi ang paraan ng pagtitig ng mga tao habang kunwari nagkakape lang sila. Ngunit pagod na siya, at may bahagi sa kanyang naawa rin kay Mateo, na nasa gitna ng ina, ng kuya, ng mga tiyahin, at ng bagong asawang hindi niya laging mabasa. Kaya tumango na lamang siya. Kinabukasan, mula umaga ay may kakaibang likot sa paligid. Dumaan si Tita Nena nang hindi inaasahan. May dalang dalawang supot ng pansit at listahan ng mga ipapagawa para sa linggo. Tulad ng dati, hindi ito pumasok na parang bisita, kundi parang may-ari ng himpapawid sa bawat tahanan na may dugo nila. Maputi pa rin ang ngipin, maayos ang buhok, at kahit manipis ang boses ay marunong itong lumikha ng pakiramdam na may utang na loob ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ay, Leticia, salamat at gising pa kayo ng maaga, bungad nito. Kailangan lang nating maayos ang seating. Alam mo naman, andiyan ang mga taga-Malvar, andiyan ang mga galing Calamba, tapos si Joaquin, uuwi rin pala. Walang preno. Ganoon lagi si Nena. Ang talim ay hindi na sa lakas ng boses kundi sa paraan ng paglalapag niya ng detalye, na para bang walang pinipiling target ngunit laging may natatamaan. Nagkakape si Alina sa gilid nang marinig niya ang sariling pangalan. Mas mabuti sigurong sa may kabilang dulo muna sina Mateo at Alina, malapit kina Ben, para hindi masyadong. Huminto ito ng saglit, sapat para hayaan ang kahulugan na kusang mabuo sa isipan ng lahat, para hindi masyadong magkatinginan ang mga luma. Hindi kumibo si Leticia, hindi rin agad nagsalita si Alina. Sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang sariling tibok na parang may kumakatok mula sa loob ng tainga. Tita, sabi niya sa wakas, at nagulat pa siya sa kapantayan ng boses niya, hindi naman po siguro kailangan pag-usapan pa iyon. Binalingan siya ni Nena na para bang ngayon lamang nito napansing naroroon siya. Ay, iho, hindi naman kita iniinsulto. Nag-iingat lang tayo. Alam mo naman ang reunion, maraming bibig, iisang pamilya lang pero parang 10 barangay ang maririnig mo. Napangiti ito, iyong ngiting may paumanhin sa ibabaw at pagkapirmi sa ilalim. Mas mabuti na iyong tayo ang mauuna sa pag-aayos kaysa iba ang magpasikat. Pag-alis ni Nena, mahaba ang katahimikan sa bahay. Nakaupo lang si Leticia sa tapat ng listahan, hawak ang ballpen, ngunit hindi sumusulat. Magsasalita ba kayo? Tanong ni Alina. Hindi siya sumisigaw, pero naramdaman niyang nanginginig ang dulo ng mga daliri niya. Anong gusto mong sabihin ko? Mahinang sagot ng ina. Na huwag siyang magsalita ng ganun, na hindi ako bata, na hindi ako laging kailangang ayusin, para lang walang masabi ang iba. Napapikit si Leticia at pinisil ang tulay ng ilong. Alina, huwag kang magpalaki ng bagay. Ako pa ang nagpapalaki. Doong bahagyang tumaas ang boses niya. Mula pa noon, parang lahat na lang ng galaw ko kailangang bantayan para lang hindi mapahiya ang pamilya. Kailan ba ninyo ako hahayaan na hindi maging project? Sa salitang iyon tila saka lamang nasaktan si Leticia.
Project. Oh, para akong proyekto na kailangang itama ang tayuan. Ayusin ang ngiti, palambutin ang sagot, ikasal sa tamang buwan, umupo sa tamang mesa. Hindi sumagot ang ina agad. Nang tumingin ito sa kanya, hindi galit ang nakita ni Alina kundi pagod na depensa. Iyong uri ng depensa ng babaeng sanay ubusin ang sarili para lang manatiling buo sa harap ng mga tao. Akala mo ba gusto ko to? Tanong ni Leticia. Akala mo ba hindi ako napapagod sa kakasalag sa mga kapatid ko? Pero iba ang buhay kapag babae ka, at wala kang perang panabla. Ang tanging natitira sa atin ay maayos na pangalan. Kapag iyon ang nawala, wala nang magtatanggol sa atin. Gusto ni Alina na tanggihan iyon, sabihing hindi na ganoon ang mundo, na may sariling kita naman sila at hindi dapat nakasandig sa awa ng mga kamag-anak. Ngunit hindi lubusang nagsisinungaling ang ina. Noong humina ang negosyo ng kanilang ama, bago ito tuluyang lumayo sa kanila taon na ang nakalipas, ang mga kamag-anak din ang nagbigay ng pautang, ang mga tiyahin din ang naghanap ng pwesto para sa karinderya, at kapalit noon ay ang hindi natatapos na pakiramdam na kailangang suklian sa anyo ng kababaang loob. Ang masakit lamang, ang utang na loob sa pamilyang iyon ay walang petsa ng pagtatapos. Buong hapon, hindi mapakali si Alina. Bawat simpleng gawain ay may kasamang pagbalik sa usapan nila ng ina. Kapag pinupunasan niya ang mesa, naiisip niya ang salitang project. Kapag inaabot niya ang sabaw sa customer, naaalala niya ang maayos na pangalan. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang mapagsabihang bastos dahil sumagot siya kay Tita Nena, o ang patuloy na pagpapanggap na kaya niyang tiisin ang lahat basta may katahimikan. Bandang 5:00, dumating si Tessa. Payat itong babae, mas bata sa kanya ng 5 taon, at bihira lamang magsabi ng bagay na hindi muna pinag-isipan. Umorder ito ng lugaw, kahit halatang hindi gutom. Saka naupo sa pinakadulong mesa. Kilala na ni Alina ang kilos na iyon. Kapag may gustong sabihin si Tessa na ayaw nitong marinig ng iba, lagi itong bumibili ng kung ano-ano para lang magkaroon ng dahilan na manatili. Ate, mahina nitong sabi nang makalapit siya. Pasensya na sa message kahapon. Bakit? Baka kasi na-off ka. Umiling si Alina. Hindi. Sabihin mo na. Naglaro ang kutsara sa kamay ni Tessa. Narinig ko lang kay mama na si Tita Nena raw ang nagpilit na imbitahin si Joaquin. Sabi niya, mas magandang harapin na raw ng maayos ang nakaraan, kaysa lagi itong pinag-uusapan sa likod. Natawa si Alina, ngunit walang tuwa roon, ang bait naman. Hindi pa tapos. Tumingin muna si Tessa sa paligid. May isa pang sinabi si mama. Baka raw kaya gusto ni Tita Nena na nandoon si Joaquin, dahil balak niyang ibalik ang usapan tungkol sa lupa ni na lolo sa may tabi ng ilog. Alam mo naman, dati magka-close ang pamilya nila at pamilya ninyo. Kapag pinakita raw niyang civil ang lahat, mas madali siyang makakausad sa hati-hati. Nakatayo lamang si Alina, ngunit pakiramdam niya'y unti-unting bumibigat ang buong katawan niya. Napakaliit ng impormasyon. Napakalayo sa kanyang buhay mag-asawa sa unang tingin, ngunit may kilabot sa ideya na maaaring hindi man siya ang sentro ng lahat. Ginagamit pa rin ang mismong pangalan niya, at ang lumang tsismis tungkol sa kanya bilang dekorasyon sa mas malaking plano ng iba. Nakakainsulto at nakakapagod sa paraang hindi madaling ipaliwanag. Sigurado ka? Tanong niya. Hindi. Narinig ko lang. Kaya kita may message. Ayokong mabigla ka roon. Naisip ni Alina na marahil iyon ang pinakamatapat na anyo ng pagmamalasakit sa pamilya nila, hindi pagligtas, hindi pakikipagsagutan para sa iyo, kundi ang simpleng pag-abiso na may paparating na alon para makahawak ka sa kung anong matibay. Salamat, sabi niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naabutan niyang inaayos ni Mateo ang lumang estante sa kusina. Ang isa nitong paa ay nakapatong sa upuan, hawak ang martilyo na para bang ang tuwid na pako ay sapat ng solusyon sa lahat ng bagay sa mundo. Natuwa sana siya sa ordinaryong tanawing iyon, kung hindi lang mabigat ang loob niya. May nangyari? Tanong ni Mateo nang makita ang mukha niya. Hindi na siya umiwas. Isinalaysay niya ang pagpunta ni Tita Nena, ang sinabi nito tungkol sa upuan, ang pagtatalo nila ng ina niya, at sa huli, ang narinig ni Tessa tungkol sa lupa sa tabi ng ilog. Tahimik na nakinig si Mateo, ngunit habang tumatagal ay napapansin niyang humihigpit ang panga nito. Nang matapos siya, mahabang sandali itong hindi nagsalita. Pupuntahan ko si Mama, sabi nito sa wakas. Ngayon. Oo. Ayokong ipuwesto kanila na parang props sa gulo nila, dapat sana'y gumaan ang pakiramdam niya, ngunit may kakaibang takot na sumabay sa paghinga niya. Sana'y siyang ipaglaban ang sarili sa loob ng isip, hindi sa totoong sala kung saan kaharap ang mga biyenan at mga kapatid ng biyenan. Huwag na, mabilis niyang sabi. Lalo lang lalaki,
Lumalaki na nga. Mateo, please. Tumigil ito at hinarap siya ng buo. Ano bang gusto mong mangyari? Isang payak na tanong, ngunit iyon ang hindi niya masagot. Gusto niyang may magsabi kay Nena na tumigil. Gusto niyang magawa iyon nang hindi siya nagmumukhang marupok. Gusto niyang igalang siya ng pamilya ni Mateo, nang hindi niya kailangang hingin. Gusto niyang hindi na lang dumating ang linggo, nang hindi siya tatawaging duwag. Ang totoo, hindi niya alam kung may paraan bang buuin ang lahat ng gustong iyon ng sabay-sabay. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang noo. Ayoko lang na pag nagkagulo, ako na naman ang maging dahilan. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang martilyo, hindi ikaw ang dahilan. Sa paningin nila, oo. Lumapit ito at naupo sa tapat niya. Hindi ito pala salita, ngunit ng mga sandaling iyon ay nakita niya ang pilit na paghahanap nito ng tamang tulay papunta sa kanya. Makinig ka, sabi ni Mateo, nagpakasal ako sa'yo dahil gusto kitang makasama, hindi dahil kailangan nating patunayan kahit kanino na malinis ang kwento natin. Kung may problema sila sa nakaraan, problema nila iyon. Hindi mo kailangang maging mahinahon para lang komportable sila. Napakaganda sanang pakinggan noon kung hindi niya kilala ang bigat ng mismong apelyidong bitbit ni Mateo. Sa teorya, pwedeng hindi sila makialam. Sa tunay na buhay, ang pamilya nito ang may-ari ng lote na inuupahan nila. Ang tiyuhin nito ang nagbibigay ng dagdag kita tuwing matumal sa karinderya, at si Leticia man ay hindi makatatangging malaki ang naitutulong ng koneksiyong iyon sa katahimikan ng kanilang kabuhayan. Hindi niya iyon sinumbat sa asawa. Hindi rin niya kayang maliitin ang kabutihang loob ng mga taong tumulong din naman sa kanila. Ngunit sa ilalim ng lahat, naroon ang hindi maitatangging katotohanan. Mas madaling maging matapang kapag hindi ikaw ang babae sa gitna ng lahat ng tingin. Hindi ko sinasabing pabayaan mo ako, wika niya. Ang sinasabi ko lang, minsan, kahit tama ka, ikaw pa rin ang napapasama. Sandali siyang tinitigan ni Mateo, saka marahang hinaplos ang likod ng kamay niya. Hindi iyon sapat para maayos ang loob niya, ngunit may kung anong unti-unting lumuwag sa dibdib niya dahil sa simpleng pakiramdam na kahit papaano. May isang taong hindi gusto na gamitin siya para sa anumang palabas ng pamilya. Kinaumagahan ng Sabado, sinamahan siya ni Mateo sa palengke. Maliliit lamang ang ganitong lakad, ngunit may kakaibang ginhawang dala ang paglalakad katabi ng asawa sa kalsadang basa pa sa ambon, na para bang habang bumibili sila ng talong at kamatis ay pansamantalang humihina ang boses ng angkan sa likod nila. Sa bilihan ng isda, may sumalubong sa kanilang tiyahin sa malayong pinsan, si Mercy, nakilala sa kakayahang magtanong na kunwari nag-aalala. Ay, kayong dalawa pala, bungad nito, excited na sa bukas, kumpleto raw ang reunion, buti naman at okay na ang lahat. Hindi tinanong ni Alina kung ano ang ibig sabihin ng lahat, hindi na niya kailangan. Oh, tita. Sagot ni Mateo bago pa siya makapagsalita. Kumpleto nga raw. Ngumiti si Mercy, mabuti yan, mas magandang buo ang pamilya. Iba pa rin kapag walang naiilang. Sa lahat ng anyo ng pakikialam, ito ang pinaka-nakakasuya para kay Alina, iyong uri na pino, naka-plastic, at sa ibabaw ay tila nagtataguyod ng kapayapaan. Ngunit ang totoo ay ipinapaalala sa iyo na may dahilan kung bakit posibleng may maiilang. Habang papalayo sila, mahigpit niyang hinawakan ang supot ng gulay hanggang halos maipit ang kangkong. Narinig mo, bulong niya. Oo, sagot ni Mateo, maikli at malamig. Hindi na ito nagsalita pa, ngunit pagka-uwi nila at nailapag ang mga pinamili, siya mismo ang nagsabi na pupunta siya, kina Leticia, para malinawan kung ano ba talaga ang plano para bukas. Hindi niya ito pinigilan. Buong oras na wala si Mateo, naglinis siya ng bahay na para bang may makokontrol siya sa pagwawalis, sa pag-aayos ng mga plato, sa maingat na pagtupi ng tuwalya. Nang bumalik ang asawa, hindi niya agad mabasa ang mukha nito. Anong sabi? Tanong niya. Umupo si Mateo at itinukod ang mga siko sa tuhod. Sabi ni Mama, wala naman daw balak na masama si Tita Nena. Gusto lang daw sigurong maayos ang pakikitungo ng lahat. Napatawa siya ng pagod, syempre. Pero sinabi ko na rin na ayokong may mga patama o sitting na parang may isina stage. Sabi ni Mama, kakausapin niya si Tita. At naniwala ka. Hindi niya intensyong maging matalim, ngunit lumabas iyon ng kusa. Hindi sumagot si Mateo agad. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Pero ginawa ko na ang kaya kong gawin ngayon. Pagkatapos noon, wala nang malinaw na pag-uusap sa pagitan nila sa natitirang maghapon. Hindi naman sila nag-away, ngunit may kung anong kabigatan na nakahiga sa pagitan nila habang sabay silang kumakain, naghuhugas, at naghahanda ng isusuot kinabukasan. Paminsan-minsan ay nahuhuli ni Alina ang sariling iniisip,
Kung mas madali sana kung hindi siya nagkwento kay Mateo, mas payak siguro kung pinasan na lamang niya mag-isa ang kaba, gaya ng nakasanayan. Ngunit bawat beses na iisipin niya iyon, naaalala rin niya ang sinabi nitong hindi siya props, at kahit gaano kaliit ang proteksyong dala ng pangungusap na iyon laban sa buong pamilya, ayaw rin niya itong maliitin. Gabi na nang mag-message si Tessa ulit, "Ate, sorry. Narinig ko lang ulit kina mama. Darating daw si Joaquin na may kasama. Hindi ko alam kung sino." Matagal tinitigan ni Alina ang screen. Hindi niya alam kung bakit iyon ang detalye na tila tuluyang nagpagulo sa loob niya. Hindi naman na siya apektado kay Joaquin, hindi gaya ng gustong paniwalaan ng mga tiyahin. Matagal na niyang tinanggap na ang anumang pwedeng naging kwento nila noon ay hindi naman kailanman naging tunay na kwento. Ngunit ang pagdating nitong may kasama babae man iyon o hindi, nobya man o kapatid, wala iyong malinaw na kahulugan ay nakadagdag sa pakiramdam na may isang entabladong inihahanda para bukas kung saan hindi siya manonood kundi isa sa mga ilalagay sa ilaw. Hindi siya agad nakatulog. Sa tabi niya, mahimbing ang hinga ni Mateo, ngunit alam niyang hindi rin ganap ang tulog nito dahil ilang ulit itong nagpalit ng posisyon. Nakatingin si Alina sa bubong at nakikinig sa malalayong tahol ng aso, habang dahan-dahang nilalasap ang mapait na katotohanan na ang pagbabago ay nagsimula nga sa napakaliit na bagay, isang maikling mensahe, habang naghuhugas siya ng baso, ngunit sa loob lamang ng 2 araw. Nagawa nitong galawin ang mga bahagi ng buhay niya na akala niya'y matagal nang naitupi at naitago. Hindi pa man dumarating ang linggo, para na siyang hinuhubaran ng mga tingin ng mga taong hindi pa niya kaharap. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay hindi ang tsismis, hindi ang pangalan ni Joaquin, hindi maging ang pinungunit paulit-ulit na pag-aayos sa kanya ng mga nakatatanda, kundi ang unti-unti niyang pagkadama na baka pagod na siyang makipagkasundo sa paraang gusto nila, at hindi niya alam kung ano ang magiging anyo ng sarili niya kapag tuluyan ng napagod ang bahaging iyon. Iyon ang naisip niya nang magmulat siya kinabukasan sa isang umagang tila mas maaga kaysa dati, kahit pareho lang naman ang tunog ng tricycle sa kalsada, at pareho rin ang kulay abong liwanag na pumapasok sa siwang ng bintana. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam ng hangin sa loob ng bahay, na para bang may bagay nang nauna roon bago pa siya bumangon, isang pag-aabang, isang pagkapirmi ng oras na hindi mapangalanan. Narinig niya si Mateo sa kusina, maingat na isinasara ang lalagyan ng kanin. At sa paraan pa lamang ng kilos nito, ay alam niyang gising na rin ang kaba sa kanya, kahit hindi ito aamin, hindi sila agad nag-usap habang nagkakape. Ang mga ganitong katahimikan, na dati kaya niyang tanggapin bilang simpleng anyo ng pagiging komportable sa isa't isa, ay nagkakaroon ng ibang bigat kapag may araw na kailangang lampasan ng sabay. Nang itulak ni Mateo palapit sa kanya ang tasa niya, nang bahagya dahil nasa dulo ng mesa iyon, napakaliit na galaw lang iyon, halos walang kahulugan, ngunit sa kung anong dahilan ay doon siya muntik maiyak, marahil dahil sa mga araw na tulad nito, ang pinakamaliliit na anyo ng pag-aalaga ang lalong nagpapalinaw kung gaano karami ang hindi kayang ipagtanggol ng kahit na sinong mabait. "Maaga tayo," sabi ni Mateo. "Oo, kung gusto mo, hindi tayo masyadong tatagal." Tiningnan niya ang asawa. Gusto sana niyang itanong kung paano nila mapipili ang oras ng pag-alis sa isang pagtitipong hindi naman kanila, kung paano sila aalis nang hindi binibigyan ng panibagong paksa ang mga tiyahing uhaw sa kahulugan ng bawat pag-uwi. Ngunit hindi na niya itinuloy. Ang pangungusap ni Mateo ay hindi solusyon, isang alok lamang iyon ng pagkampi, at sa umagang iyon ay natuto siyang kilalanin ang halaga ng mga alok na hindi sapat ngunit totoo. Dumaan sila kina Leticia bago tumungo sa bahay ni Tita Nena na nasa kabilang purok. Malaking lumang bahay na ilang beses nang napintahan, ngunit hindi na itatago ng bagong kulay ang likas na pagod ng mga dingding. Sa labas pa lamang, makikita na ang mga lamesang tinatakpan ng puting mantel, na may mga tiklop pang hindi plansado, ang mga lalaking nakatsinelas at polo na abala sa paghakot ng monoblok, at ang mga babaeng tila likas ng alam ang kani-kaniyang pwesto sa paghahanda nang hindi na kailangang mag-usap. Sa sandaling tumapak si Alina sa bakuran, naramdaman niyang muling naging katawan ang lahat ng kaba niya. Biglang naging mabigat ang mga balikat niya, masyadong mainit ang batok, masyadong matalas ang bawat tawag sa pangalan ng iba. "Ay, nariyan na sila," sigaw ni Celia mula sa ilalim ng tolda, sabay kindat na hindi niya mawari kung biro o babala. Nilapitan sila ni Tita Nena, suot ang bestida nitong kulay mint at hikaw na halatang isinusuot lamang tuwing may kailangang ipakitang kaayusan sa pamilya. "Mabuti at maaga kayo," sabi nito kay Mateo, saka lumingon kay Alina nang may ngiting maingat ang pagkabuo.
Iho, dito ka muna sa may dessert table. Marunong ka namang maayos sa presentasyon. Wala naman talagang masama sa atas, ngunit sa paraan ng pagsasabi nito ay muli na namang may pakiramdam si Alina na siya ay inilalagay, inaayos, ipinapakita. Sige po, sagot niya. Nakita niyang tila may gustong sabihin si Mateo, ngunit tinapik ito sa balikat ni Ben at mabilis na nadala sa gawain sa kabilang dako. Naiwan siyang kasama ng mga babae, si Celia, si Mercy, dalawa pang pinsan ni Tita Nena na hindi niya masyadong kaklose, at si Leticia na tahimik nang nag-aayos ng mga plato. Sa unang kalahating oras, halos walang nangyari. At marahil iyon ang unang mahirap tanggapin sa mga araw na puno ng takot, na ang pinakakinatatakutan mong eksena ay hindi agad dumarating. At habang wala pa ito'y napipilitan kang mabuhay sa napakaraming mumunting saglit na para bang walang anuman. Inayos niya ang leche flan sa maliliit na bilao, pinunasan ang patak ng arnibal sa gilid ng isang tray, inabot ang tape kay Celia, ngumiti sa matatandang kamag-anak na papasok pa lamang, at may parehong linya ng biro ay. Ganda ng bagong kasal, na para bang iyon ang ligtas na paraan, upang ipahiwatig na may karugtong pang ibang usapan. Bawat ilang minuto ay mahuhuli niya ang sariling tumitingin sa gate, hindi niya iyon gustong gawin, mas lalong ayaw niyang mapansin ng iba na ginagawa niya. Ngunit ang katawan ay may sariling isip, kapag may inaabangan ang loob, sumusunod ang mata kahit tutol ang dangal. Minsan, habang inaayos niya ang baso sa tray, may aninong pumasok at automatiko siyang napalingon, ngunit si Tita Beth lamang iyon kasama ang dalawang anak. Kaagad niyang ibinalik ang tingin sa hawak, sabay marahang paghinga, upang hindi mahalatang may kung anong bumigkas sa dibdib niya. Nervous ka? Tanong ni Celia na tila walang pinanggalingan. Hindi, sagot ni Alina. Mukha ka kasing wala sa sarili, sabi ni Celia, saka ngumiti na para bang nagpapagaan lamang. Relax ka lang. Reunion lang to. Maraming bagay na nakukubli sa salitang lang, naisip ni Alina. Minsan ay iyon ang pinakamarahas na paraan ng pagpapababa, sa bigat ng isang bagay na hindi naman magaan. Marami lang akong iniisip, tugon niya. Hindi na siya tinukso ni Celia, ngunit napansin niyang napapadako sa kanya ang tingin ng babae ng mas madalas kaysa dati. Iyong tinging kalahating mausisa, kalahating kontento na may nararamdamang hindi pa nasasabi ang kausap. Bandang 10:00, nagsimula ang misa para sa anibersaryo ni Lolo sa pagkamatay. Umupo ang mga tao sa hanay-hanay na upuan sa bakuran dahil hindi na magkakasya sa loob ng bahay. Si Alina at Mateo ay inilagay nga sa may bandang dulo, katabi ni na Ben at Celia, sapat na layo sa gitnang hanay kung saan naroon sina Tita Nena at ang mas senior na mga kapatid nito. Kung hindi niya alam ang mga pinag-usapan nitong nakaraang araw, maaaring hindi niya iyon mapansin. Ngunit dahil alam niya, naging mas malinaw ang bawat detalye, ang paraan ng paghatak ng upuan, ang kaunting pag-aalinlangan bago siya pinalapag, ang sandaling pagtingin ni Mercy sa kabila ng bakuran na tila may sinusukat na distansya. Habang nagdarasal ang pari, sinikap ni Alina na ituon ang isip sa mga salitang pamilyar mula pagkabata. Ngunit sa halip ay lalo lamang naging malinaw sa kanya ang sarili niyang katahimikan. Nakaluhod ang mga tao sa bahagyang mamasamasang semento, may batang inaantok sa kandungan ng ina, may lola na mahina ang tugon sa dasal, may lalaking patagong tumitingin sa telepono. Ang ganitong mga pagtitipon, ang lagi niyang kinikilalang pinaka-Pilipino sa lahat, may dasal, may pagkain, may pangalan ng patay na nagsisilbing dahilan. Ngunit ang tunay na niluluto ay hindi lamang handa, kundi relasyon, utang na loob, pag-uusig, pagpapatunay ng kani-kaniyang posisyon sa loob ng angkan. Nang matapos ang misa at nagsimula ng gumalaw ang mga tao, tila sabay ding gumalaw ang kaba sa bakuran. May mga dumating panghuli. Narinig niyang may nagsabing galing pa raw sa Batangas. Hindi siya agad tumingin, dahil sa ilang segundong iyon ay biglang nanaig ang kakaibang pagnanasang manatiling hindi patiyak ang lahat. Hanggat hindi niya nakikita, maaari pa ring manatiling sabi-sabi ang anino ng araw. Ngunit maya-maya, naramdaman niyang may biglang pagbabago sa paligid, isang mahinang paghupa ng usapan sa malapit, isang sabayang paglingon ng ilang ulo, at bago pa niya maipagtanggol ang sarili ay napatingin na rin siya. Si Joaquin nga, hindi siya nagbago ng labis, iyon ang unang pumasok sa isip niya, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit may panandali ang kirot na tila hindi makatwiran. Hindi dahil may pagnanais na bumalik sa anuman, kundi dahil ang mga taong dati mong nakilala sa ibang bersyon ng iyong buhay, ay laging may dalang patunay na may mga bahagi kang ang hindi na mababawi. Mas maiksi ang buhok nito ngayon, mas maitim ang balat,
at may katahimikan sa tindig na hindi niya matandaan kung naroon na noon o bunga lamang ng distansya ng panahon. Sa tabi nito ay may isang babaeng hindi pamilyar kay Alina, nakasuot ng simpleng blouse at may hawak na supot ng prutas, marahil ang tinutukoy ni Tessa. Hindi sila magkahawak kamay, hindi rin malinaw kung gaano sila kalapit, ngunit sapat na ang kanilang pagdating na magkasabay para magkaroon ng sapat na sangkap ang mga matang naghahanap ng kwento. Wala namang nangyaring kagulat-gulat. Lumapit si Joaquin kina Tita Nena at sa iba pang nakatatanda, nagmano, ngumiti ng magalang, at ilang saglit pa ay tumingin sa direksyon nila. Nagtagpo ang mga mata nila ni Alina sa loob marahil ng wala pang 2 segundo, hindi siya nakangiti. Hindi rin naman siya galit. Mas nakagugulat ang kawalan ng malinaw na emosyon sa mukha nito, na para bang ang mahabang buhol na ilang taon ng inuunat ng angkan ay para lamang isang bagay na maaaring lagpasan ng hindi pinagtititigan. Siya ang unang umiwas. Kaagad niyang naramdaman ang init sa tainga, saka ang galit sa sariling katawan dahil sa napakasimpleng pagtataksil na iyon. Nang lumapit si Mateo sa kanya pagkaraan ng ilang minuto, may dalang pitsel ng juice para sa mesa. Hindi niya alam kung napansin ba nito ang maikling pagtitig na iyon. Okay ka lang? Tanong nito. Oo. Kumain ka muna mamaya, hindi pa ako gutom. Tumingin si Mateo sa direksyon ng gate, saka bumalik sa mukha niya. Hindi na ito nagsalita, ngunit sa paraan ng pag-iwas nitong sundan ang tingin, naunawaan niyang alam nitong dumating na ang mga taong kailangang dumating. Napakapayapa ng pag-uusap ng mga tao sa unang tingin, at marahil iyon ang mas lalong nakakakaba. Dahil kapag ang pamilya ay determinado sa pag-iwas sa eksenang lantad, natututo itong manakit ng halos walang tunog. Ay, buti at may kasama si Joaquin, narinig niyang sabi ni Mercy sa likod niya habang nagsasalin ng sopas sa maliit na mangkok. Mas magiging maayos ang lahat. Sino ba? Sagot ni Celia. Ewan ko, office mate daw yata. O baka hindi. Hindi naman tinanong ni Nena ng direkta, nakakahiyang mag-assume. Ngunit kitang-kita ni Alina ang kinang sa mukha nito na para bang ang mismong kawalan ng linaw ang pinakamainam na laruin. Bawat mumunting piraso ng impormasyon ay hindi naman tahasang patama sa kanya, ngunit lahat ay may paraan ng paglapit. Minsan ay pangalan lamang ni Joaquin ang maririnig niya, minsan ay salitang maayos o civil. Minsan ay past is past na sinasabi ng mga taong hindi naman sila ang pinagmumulan ng nakaraan. Nang magsimula ng magsalo-salo ang lahat, halos mawalan ng lasa ang pagkain sa dila niya. Nakangiti siya, sumasagot kapag kinakausap, bumabati sa mga tiyahing dumating mula malalayong lugar. Ngunit pakiramdam niya ay may bahagi ng isip na patuloy na nakatayo sa gilid at minamanmanan ang kabuuan ng bakuran. 2 beses niyang nakitang dumaan si Joaquin sa kabilang hanay na hindi lumalapit. Isang beses, napansin niyang may sinabi si Tita Nena rito habang bahagyang nakataas ang kilay papunta sa direksyon nila ni Mateo. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba na sinundan ng tingin nito ang linyang iyon o totoo ngang ganoon, ngunit sapat na ang pangambang maaaring tama siya para lalong tumigas ang balikat niya. Alina, pakidala nga ito roon sa may terrace, utos ni Tita Nena, iniabot sa kanya ang isang tray ng kape. Doon muna sila Joaquin, hindi pa nakakakuha. Sandaling natigilan siya, napakaliit ng gawain. Walang maaaring ikagalit dito ang sinumang nasa hustong bait. Ni hindi siya pwedeng tumanggi ng hindi nagmumukhang masyadong apektado. Ngunit sa mismong sandali ring iyon, naramdaman niya ang malasingsing na paghigpit ng intensyon sa ilalim ng pagiging ordinaryo ng utos. Tumingin siya kay Leticia, ngunit nakayuko lamang ito sa pagbibigay ng plato sa ibang bisita. Si Mateo na may nasa may grills kasama ang mga lalaki, walang ligtas na dahilan para umatras. Sige po, sabi niya, at binuhat ang tray. Hindi naman malayo ang terrace. Nasa gilid lamang ng bahay kung saan mas konti ang tao at mas mahina ang ingay. Nandoon nga si Joaquin, kasama ang babaeng dumating na kasama nito, at si Tita Beth na abala sa pagkukwento tungkol sa isang kamag-anak sa Lucena. Nang makita siya, tumayo ng bahagya ang babae para tumulong sa tray. Ako na po, sabi nito, magaan ang boses, walang yabang, at sa isang iglap ay naasiwa si Alina sa sarili dahil sa likas na pag-iingat na nauna niyang inihanda para sa isang taong hindi naman niya kilala. Salamat, sabi niya, ibinaba ang kape. Si Joaquin ay tumango lamang. Alina, sabi nito, hindi masyadong malakas. Noon pa man, iyon ang paraan nitong magsalita kapag may gustong iwasan sa paligid banayad, halos pribado kahit naririnig ng iba. Hay, sagot niya. Wala siyang balak manatili pa. Ngunit nagsalita si Tita Beth na parang sinadya ng pagkakataon ang lahat. Ay,
Mabuti nga at nagkita na ulit kayo ng maayos. Mga bata talaga noon, ang daming arte sa simpleng bagay. Natawa ang babae sa tabi ni Joaquin, marahil dahil hindi nito lubusang naunawaan ang tinutukoy. Tita, mahinang saway ni Joaquin, ngunit huli na. Sa iilang salitang iyon, muling nabigyan ng formal na presensya ang isang bagay na pinipilit nilang lahat na ituring na walang halaga. Naramdaman ni Alina ang pag-init ng mukha, hindi dahil nasaktan siya sa mismong sinabi ni Tita Beth, kundi dahil sa pamilyar na pakiramdam na ginawa na naman siyang bahagi ng isang kwentong mas gusto ng iba, kaysa ng mismong mga taong sangkot. Magdadala pa po ako ng iba, sabi niya, at hindi na naghintay ng sagot. Pagbalik niya sa bakuran, hindi siya agad nakahinga ng maayos. Pinilit niyang dumiretso sa lamesa ng dessert, na para bang wala lang, ngunit mahina na ang tuhod niya sa ilalim ng saya. Ano nangyari? Bulong ni Celia na tila mula sa ilalim ng lupa. Wala, sagot niya. Mukha kang namutla. Mainit lang. Tumango si Celia, ngunit halatang hindi naniniwala. Sa loob ng susunod na kalahating oras, lumala hindi ang sitwasyon kundi ang pagod. Ang ganitong uri ng araw ay hindi ka nilalagay sa isang malaking eksena. Inuunti-unti ka nito sa maliliit na sandali kung saan kailangan mong mamili kung ano ang babalewalain, ano ang sasagutin, at ano ang itatago sa mukha mo para hindi ka mabigyan ng bagong kahulugan. Nang makahanap siya ng pagkakataong makalapit kay Mateo sa gilid ng kusina, doon niya naramdaman kung gaano kabigat ang naipon sa kanya. Pwede ba tayong umalis ng mas maaga? Tanong niya. Hindi ito ang pinakamalinaw na bersyon ng gusto niyang sabihin, ngunit iyon ang tanging lumabas. Tiningnan siya ni Mateo, saka ang paligid. May sinabi ba sa'yo? Wala. Basta gusto ko lang umalis. Alina. Bahagya nitong ibinaba ang boses. Kung may ginawa sila, ayoko rito, putol niya, at doon lamang niya napansing medyo nanginginig ang tinig niya. Hindi siya umiiyak, ngunit may kung anong malapit doon na matagal na niyang pinipigil. Please. Tumango si Mateo. Sige. Pagkatapos kumain nila mama, aalis tayo. Alam niyang iyon na marahil ang pinakamabilis na maibibigay nito nang hindi agad nagtataas ng kilay ang buong pamilya. Dapat sana'y nakontento siya. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, lalo siyang nahirapang ibalik ang sarili sa simpleng pag-iral. 2 beses siyang natawag ni Tita Nena para sa maliliit na utos, at sa ikalawang beses ay napansin niyang may mahinang tigas na sa boses nito nang sumagot siya ng sandali lang po. Para kay Tita Nena, ang kabagalan ng isang manugang ay hindi simpleng kabagalan, maaari itong maging sintomas ng sama ng loob, at kapag may nakitang sintomas ang mga taong tulad niya, lalo silang nagiging masigasig sa paghawak sa timon ng sitwasyon. Sa huli, nang naghahalo na ang amoy ng kape, at inihaw na karne sa mabigat na init ng hapon, si Joaquin mismo ang lumapit sa may gilid ng dessert table, kung saan sandaling nag-iisa si Alina. Hindi siya gulat na gulat sa paglapit, ngunit hindi rin siya handa. Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong nito. Hindi siya agad sumagot. Sa likod niya ay naririnig ang tawanan ni na Mercy at Tita Beth. At sa kabila na may batang umiiyak dahil nabitawan ang lobo. Napaka-ordinaryo ng paligid para sa isang pangungusap na may potensyal na biglang bigatin ang hangin. Walang dapat pag-usapan, sabi niya. Hindi iyon matigas, ngunit malinaw. Tumango si Joaquin, tila inaasahan na iyon. Alam ko. Gusto ko lang sabihing hindi ako ang may gusto nitong ganito. Bahagyang natawa si Alina, hindi sa pangungutya, kundi sa pagod. Wala namang may gusto. May mga may gusto. Sagot nito. At sa unang pagkakataon ay narinig niya ang tunay na pagkairita sa boses nito. Hindi lang tayo. Hindi niya alam kung bakit may bahagi sa kanya na gustong maniwala agad. Marahil dahil sa lahat ng tao roon, isa lamang si Joaquin sa kakaunti na talagang nakaranas din ng ganitong uri ng pagsasangkot ng pamilya sa mga bagay na hindi naman dapat palabasin sa bakuran. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay tumutol. Ang pag-amin na biktima rin ito ng sitwasyon ay may panganib na gawing magkakampi sila sa isang paraan na hindi naligtas. Kung alam mo yan, sabi niya, sana hindi ka nalang pumunta. Hindi ganoon kadali. Hindi rin madali para sa akin. Nagtagpo ang mga mata nila muli, mas matagal ngayon, at nakita ni Alina ang pagod sa mukha nito, na hindi niya napansin kanina, hindi iyon romansa. Lalong hindi panghihinayang. Isang nakakailang uri ng pagkilala lamang iyon, na para bang sa gitna ng lahat ng maling pagbasa ng pamilya, sa kung ano man ang naging wala sa kanila, may iisang bagay silang parehong alam. Ang tunay na bigat ay hindi galing sa isa't isa, kundi sa mga taong nakapaligid na mas gusto ang posibilidad ng kwento kaysa sa kakulangan nito. Si Mara, sabi ni Joaquin, bahagyang tumango sa direksyon ng babaeng kasama niya.
Katrabaho ko, dinala ko kasi ayokong magmukhang. Hindi nito tinapos, hindi na rin kailangan. Ayaw nitong magmukhang bumabalik ng mag-isa sa eksenang luma. Ayaw nitong gawing mas madali para sa mga tiyahin ang pagsulat ng bersyon nila ng araw na ito. Sa isang saglit, naunawaan iyon ni Alina ng mas malinaw kaysa gusto niya. At dahil doon, lalong tumaas ang inis niya hindi kay Joaquin lamang, kundi sa buong ayos ng sitwasyong ito, na pati pagdadala ng ibang tao ay nagiging uri ng kalasag laban sa opinyon ng pamilya. Good for you, sabi niya. Hindi niya alam kung may laman na pait ang pagkakasabi niya. Ngunit tila narinig iyon ni Joaquin dahil bahagyang kumunot ang noo nito. Hindi ko sinasabing madali, wala akong oras para rito. Tatalikod na siya nang marinig niya ang boses ni Tita Nena mula sa di kalayuan, masyadong malakas para masabing nagkataon lamang. Ay, buti naman at nagkakausap na kayo ng maayos, ganyan dapat, walang ilangan. Sa loob ng isang segundo ay tila tumigil ang buong katawan ni Alina, at ang susunod na nangyari ay hindi naman malaki ngunit sapat upang mabago ang timpla ng buong hapon. Binitawan niya ang hawak na serving spoon sa tray ng mas malakas kaysa kailangan, saka humarap kay Tita Nena. Tita, sabi niya, malinaw, wala pong kailangang ayusin sa pagitan naming dalawa, hindi malakas ang boses niya. Hindi rin ito pumutok, ngunit sapat ang linaw para tumahimik ang malapit na hanay ng usapan. Wala siyang planong gawin iyon. Habang binibigkas niya ang pangungusap ay alam niyang huli na para bawiin ang sandali. Nagtama ang tingin nila ni Tita Nena. Ilang segundo ring walang nagsalita. Pagkatapos ay ngumiti si Nena, iyong ngiting mas manipis kaysa dati. Ay, syempre naman, sinabi ko lang naman para hindi nabigyan ng kulay. Kayo lang naman po ang nagbibigay. Hindi na niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na iyon, o pagod ba iyon na nag-anyong lakas. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang tumayo si Mateo mula sa kinauupuan nito, mabilis ang galaw. Si Leticia na may namutla at parang gustong lumapit, ngunit hindi pa alam kung paano. Alina, mahinang sabi ni Joaquin, marahil babala, marahil pakiusap na huwag na niyang palakihin. Doon siya lalong nainsulto, hindi dahil mali ito kundi dahil malinaw na kahit sa puntong iyon, ang inaasahan pa rin sa kanya ay ang kakayahang pigilan ang sarili para manatiling komportable ang lahat. Mula pa po kahapon. Sabi niya kay Nena, inaayos ninyo kung saan kami uupo, kung sino ang paghaharapin, kung paano magmumukhang maayos. Kung ayaw ninyo ng usapan, pwede naman ninyong tigilan ang paggawa ng dahilan para pag-usapan kami. Wala nang nakatawa. Maging ang mga batang nagtatakbuhan ay parang kusang bumagal sa kabilang dulo ng bakuran, dahil sa kakaibang pagbabago sa himpapawid na hindi man nila maintindihan ay nakakapa nila. Lumapit si Mateo sa tabi niya. Hindi siya hinawakan agad. Marahil dahil alam nitong ayaw niyang magmukhang kailangang pigilan. Tita, sabi nito, mas kontrolado kaysa inaasahan ni Alina, uuwi na muna kami. Mateo, wag kang OA, sagot ni Nena, ngayon ay mas malamig na rin ang boses. Nagbibiro lang naman, hindi na biro kapag ilang beses na, putol nito, doon lamang nagsalita si Leticia, at ang tinig nito ang pinakamasakit pakinggan dahil doon unang lumitaw ang takot. Alina, tama na. Isang payak na pagsusumamo lang iyon, ngunit sa loob ni Alina ay para iyong isang lumang pintong biglang bumukas sa pinakakilala niyang silid. Ang silid kung saan lagi siyang hinihingang tumigil muna para lamang huwag mapahiya ang pamilya. Sa loob ng isa pang segundo, ay nagbanggaan sa kanya ang lahat ng posibleng bersyon ng sarili niya. Ang anak na dapat mahiya, ang manugang na dapat sumunod. Ang asawang gustong protektahan ang katahimikan ng kanilang bahay. Ang babaeng pagod na maging ibabaw kung saan ipinapasa ng iba ang kanilang mga takot tungkol sa dangal. Hindi na siya nagsalita pa, kinuha niya ang bag niya sa likod ng upuan at humakbang palayo. Sumunod si Mateo. Walang pumigil ng literal, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga matang nakadikit sa likod niya habang tumatawid sila sa bakuran, lumalabas sa gate, at sumasakay sa tricycle na tila napakabagal umandar sa kalsada. Sa unang ilang minuto ng biyahe, wala silang imik. Naririnig niya ang ugong ng makina, ang malayong tahol ng aso, at ang tunog ng pulseras niyang tumatama sa bakal na hawakan dahil hindi niya mapigil ang bahagyang panginginig ng kamay. Nang lumiko ang tricycle sa mas tahimik na bahagi ng daan, doon lamang siya tuluyang napahawak sa bibig para pigilan ang paghinga na naging hindi pantay. Hindi siya umiyak ng malakas. Wala iyong eksenang tulad sa pelikula. Ang lumabas lamang ay ilang mabilis, masakit na paghinga at ang pakiramdam na parang unti-unti siyang hinuhubaran ng anumang natitirang pagkontrol sa araw na iyon. Hey, sabi ni Mateo, marahan.
Ipinatong nito ang kamay sa likod ng kamay niya. Hindi niya iyon inalis. Pasensiya na, bulong niya, at nang marinig niya ang sariling tinig ay doon niya lalong nainis sa sarili. Bakit siya humihingi ng tawad? Kanino? Ngunit hindi niya mapigilan. Malalim ang ugat ng ganoong reflex. Huwag kang mag-sorry, sabi ni Mateo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi na siya sumagot. Pag-uwi nila sa bahay, saka lamang siya nakaupo ng maayos sa gilid ng kama at tuluyang napaluha, tahimik pa rin, ngunit mas tuloy-tuloy na ngayon. Hindi siya kinulit ni Mateo. Naglagay lamang ito ng tubig sa baso at iniwan sa tabi niya, saka umupo sa plastik na upuan malapit sa bintana. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas. Sa isang punto, narinig niyang may mga text na pumasok sa telepono niya ng sunod-sunod. Hindi niya agad tiningnan. Nang sa wakas ay dinampot niya iyon. May mensahe si Tessa, "Ate, okay ka lang?" May isa kay Leticia, "Anak, sana hindi ka muna sumagot doon. Alam mo namang maraming tao." May isa kay Celia, "Grabe ka kanina pero honestly may point ka." At may isa kay Mercy na binasa niya lamang ang unang linya bago dinelet sa isip, "Huwag mo sanang masamain." Hindi niya na tinapos. Tahimik siyang nakatitig sa screen, ng matagal, at unti-unting nagsimulang lumitaw ang isa pang pakiramdam sa ilalim ng kahihiyan at pagod, galit, ngunit hindi na iyong biglang sumisiklab. Mas malamig ito, mas malinaw, at marahil dahil doon ay mas mahirap maliitin. Galit na hindi lamang para kay Tita Nena kundi para sa lahat ng paraan, kung paanong ang anumang pagsuway ng isang babae ay agad nagiging problema ng asal. Samantalang ang paulit-ulit na pakikialam ng mga nakatatanda ay naipapasa bilang pag-aalaga sa pangalan ng pamilya. "Galit ba sa'yo si Mama?" Tanong niya kay Mateo nang hindi tumitingin. "Hindi ko pa alam," sagot nito. Nag-text siya, "Mamaya ko babasahin." "Baka napahiya ko kayo." Ramdam niyang umangat ang tingin ni Mateo sa kanya mula sa upuan. "Sinong kayo?" Hindi siya nakasagot agad. May mga tanong talagang simple sa tunog ngunit marunong magtanggal ng saplot sa loob. "Ikaw, mama mo, pamilya mo, pamilya ko rin ang gumawa niyan sa'yo." Hindi malakas ang sagot ni Mateo, ngunit may tigas na noon na hindi niya madalas marinig dito. "At isa pa, asawa kita." Sa ibang araw ay maaaring sapat ng guminhawa ang dibdib niya sa pangungusap na iyon. Sa gabing iyon, naging mas komplikado. Dahil ang ibig sabihin din ng asawa kita ay may mga susunod pang usapan, may mga susunod pang harapang hindi nila pwedeng iwasan, at anumang ginawa niya kanina ay hindi na maibabalik sa pagiging simpleng reunion lamang. Nang gabing lumalim ang dilim at humupa na ang init sa bubong. Dumating si Leticia. Hindi na ito kumatok ng malakas, marahang katok lamang na halos hindi marinig kung hindi tahimik ang paligid. Si Mateo ang nagbukas, sa unang tingin sa mukha ng ina niya, naunawaan ni Alina na hindi ito dumating para magalit ng lantaran. Mas mabigat nga marahil iyon. Umupo si Leticia sa may dulo ng bangko at ilang sandaling walang nagsalita. Sa wakas ay tumingin ito sa anak. "Napahiya ako kanina," sabi nito. Hindi iyon sigaw. Hindi rin sumbat na walang takip. Isang tuwid na pangungusap lamang, at dahil doon ay lalong masakit, narinig ni Alina ang sarili niyang huminga ng malalim, "Ako rin." Umangat ng bahagya ang kilay ni Leticia. Parang hindi nito inaasahan ang sagot. "Alina, iba iyon. Mas bata ka. Dapat marunong kang magtimpi." "Ilang beses pa po ba akong magtitimpi bago masabing sapat na?" Tanaw niya ang pagkapit ng ina sa bag nito, ang bahagyang paggalaw ng panga. "Hindi mo naiintindihan ang kinahaharap ko sa mga kapatid ko. At hindi niyo rin po naiintindihan ang kinahaharap ko sa tuwing ako ang inilalagay ninyo sa gitna." Hindi ito ang unang seryosong usapan nilang mag-ina, ngunit marahil ito ang unang beses na hindi na kayang saluhin ng awtoridad ni Leticia ang buong bigat ng sitwasyon. Tahimik si Mateo sa gilid, hindi sumisingit, marahil tama iyon, may mga usapang kailangang marinig ng asawa, ngunit hindi niya pwedeng angkinin. "Ginagawa ko lang ang makakabuti," sabi ni Leticia matapos ang matagal na sandali. "Para kanino?" tanong ni Alina. Hindi niya intensyong gawing patalim ang tanong, ngunit lumabas itong ganoon, "Para sa pamilya." "Kasama ba ako roon?" Napayuko si Leticia. At sa simpleng kilos na iyon, may kung anong luma at malungkot na biglang luminaw kay Alina, na maaaring sa buong buhay ng ina niya, ang salitang pamilya ay hindi kailanman ganap na naging lugar ng pahinga. Isa itong gawain, tungkulin, pader na kailangang panatilihin, kahit durog na ang likod. Marahil kaya rin ito naging malupit sa ilang paraan, hindi dahil wala itong pagmamahal, kundi dahil maling-mali ang anyo ng pag-iingat na natutuhan nitong ipamana. Hindi biglang nawala ang sama ng loob ni Alina dahil lamang sa pagkaunawang iyon, ngunit naging mas komplikado ang galit,
At sa ganitong mga relasyon, ang komplikasyon ang unang hakbang palayo sa simpleng paninisi. Kasama ka, mahina sa wakas na sabi ni Leticia. Ngunit hindi ito tumingin sa kanya, kaya nga gusto kong hindi ka mapag-usapan. Pero sa kakapigil nyo, lalo nyo akong ginagawang usapan. Saglit na pumikit ang ina, hindi ko na alam ang tamang paraan. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nawalan ng kintab ang paninindigan ni Leticia, at dahil doon, si Alina naman ang hindi agad makasagot. Ang gusto sana niyang marinig ay pag-amin, paghingi ng tawad, o kahit malinaw na pagkampi. Ngunit ang ibinigay sa kanya ay pagod na katotohanan lamang, na ang mga taong sanay mamuhay sa ilalim ng mata, ng angkan ay hindi laging marunong mamili ng tama. Mas madalas ay marunong lamang silang umiwas sa pinakamabilis na paraan ng kahihiyan. Nang umalis si Leticia makalipas ang ilang minuto, walang yakap na nangyari, walang maayos na pagwawakas sa usapan, ngunit hindi na rin sila tulad ng dati. May nabasag, oo, ngunit may nabasag ding takip. Pagkasara ng pinto, umupo si Alina sa sahig sa tabi ng kama at matagal na nakatitig sa sariling mga paa. Anong iniisip mo? Tanong ni Mateo. Hindi siya agad sumagot. Napagod na akong laging intindihin ang lahat bago ang sarili ko, sabi niya sa dulo. At natatakot ako sa ibig sabihin noon. Lumapit si Mateo at naupo sa tabi niya sa sahig. Magkaharap sila ng tuhod, magkalapit ngunit hindi magkadikit. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, sabi nito. Pero hindi kita pababalikin doon, para lang magpanggap na walang nangyari. Sa unang tingin ay simpleng pangungusap iyon. Ngunit sa likod nito ay may mas malalaking tanong, kung hanggang saan aabot ang pagkampi niya sa asawa laban sa pamilya, kung anong uri ng bahay ang mabubuo nila kung sakaling may mga pinto silang kailangang isara, kung gaano kalaki ang babayaran ng katahimikan, kung hindi na sila susunod sa luma. Hindi pa iyon kailangang sagutin sa gabing iyon. Sapat nang marinig niya na sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya inaalo ni Mateo, bahagya na rin itong pumipili. At sa gitna ng pagod, sa gitna ng kahihiyang hindi pa humuhupa, sa gitna ng walang katiyakang darating pa mula sa mga kamag-anak sa susunod na mga araw, iyon ang maliit ngunit hindi maikakailang pagbabagong iniuwi nila mula sa reunion, hindi ang pagkaputol ng gulo, kundi ang paglitaw ng isang hangganang hindi naganap na handang burahin ni Alina, para lamang matahimik ang iba. Nang humiga siya ng gabing iyon, hindi na siya kagaya ng babaeng nagising noong umaga na iyon na ang pangunahing layunin ay lampasan ng maayos ang araw. May kapalit ang pagsagot. May presyo ang hindi pagyuko. Alam niya iyon. Ngunit habang nakikinig siya sa mahina at hindi pa rin pantay na paghinga ni Mateo sa dilim, unti-unti ring naging malinaw na may presyo rin pala ang palagiang pananahimik. At baka iyon ang mas matagal nang sinisingil sa kanya, nang hindi niya namamalayan. Ang sumunod na mga araw ay hindi naman naging maingay, at marahil iyon ang unang bagay na nagpabagabag kay Alina, dahil sa isip niya noon, ang anumang pagsuway na nagaganap sa harap ng pamilya, ay dapat may kapalit na agarang pagsabog, sunod-sunod na tawag, pagdalaw ng mga tiyahin, o kung anong sermon na sasakop sa buong hapon. Ngunit wala, kinabukasan, maagang nagbukas ang karinderya gaya ng dati. May dumating na driver ng tricycle na laging 3 pandesal ang ino-order at utang muna ang kape. May 2 estudyanteng nagmamadaling bumili ng lugaw. May isang matandang babae na nagtanong kung bakit wala si Leticia sa pwesto. Sa ibabaw, buo pa rin ang mundo, at sa mismong kabuuang iyon niya naramdaman kung paanong ang mga pangyayaring tunay na nakakaalog sa buhay ay hindi laging may ingay na katumbas. Minsan, ang binabago lang nila ay ang paraan ng paghawak mo sa sandok. Ang bilis ng sagot mo kapag may bumati, ang dalas ng pagtingin mo sa telepono kahit ayaw mong umasa sa anumang mensahe. Hindi dumaan si Leticia sa umaga, hindi rin si Tita Nena. Sa unang oras, nakaramdam si Alina ng munting ginhawa. Sa ikalawa, nagsimula iyong magmukhang pagtatabi lamang ng bagyo. Pagsapit ng tanghali, saka dumating si Celia, may dalang supot ng puto na para bang normal na normal ang lahat. May benta ba? Biro nito pagkaupo. At bago pa makasagot si Alina, ay kusa ng kumuha ng isa sa mga plastik na upuan sa gilid. Ang pinakaayaw niya sa mga tulad ni Celia, ay hindi ang pagkahilig nito sa balita, kundi ang talento nitong gawing komportable ang sarili sa loob ng kaguluhan ng iba. Kumusta si Mama? Tanong ni Alina habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Tahimik, si Nena ang hindi, sagot ni Celia, sabay hit-hit ng kape. Pero alam mo naman si Nena, mas matapang ang bibig, kapag may ibang nakakarinig. Kanina raw sa bahay nila, sabi niya, kung hindi marunong lumugar ang mga bata, tayo ang magpapakita ng tamang asal.
Hindi na ikinagulat ni Alina ang nilalaman ng sinabi. Ang ikinagulat niya ay ang paraan ng tiyan niyang biglang sumikip, na para bang umaasa pa rin siyang baka may ibang anyo ng pag-unawa na maibibigay ang mga nakatatanda sa kanya. At ikaw, anong sabi mo? Tanong niya. Kumibot ang bibig ni Celia. Wala, nakikinig lang. Alam mo naman, kapag ako ang nagsalita, sasabihin lang nila na asawa lang din ako. Napatingin si Alina rito ng mas matagal kaysa kailangan. Hindi niya gusto si Celia ng lubos, ngunit may ilang sandali, tulad nito, na nakikita niyang ang babae ay isa ring nilalang sa loob ng iisang lumang estruktura. Masanay lamang itong dumula sa pagitan ng mga tabla, kaysa sumalungat sa pagkakakabit ng mga iyon. Bakit mo pa ako sinasabihan? Dahil mas mabuti nang alam mo kaysa marinig mo sa iba. Bahagyang tumango si Alina. Iyon din halos ang ginawa ni Tessa noon, naisip niya. Iba-iba ang mukha ng pagkampi sa pamilya nila, at madalas hindi iyon kahanga-hanga. Minsan ay wala lang itong anyo kundi babala. May isa pa, dagdag ni Celia, ibinaba ang boses. Balak kang kausapin ni mama mo. Hindi raw sa telepono. Nang maayos, naramdaman ni Alina ang pagbigat ng balikat. Sinabi niya sa'yo. Narinig ko lang. Huwag kang mag-alala, hindi naman siguro eskandalo, pero... Huminto si Celia. At sa unang pagkakataon ay tila totoong nag-atubili. Iba na ang tingin nila sa nangyari kahapon, hindi na siya tungkol kay Joaquin, tungkol na siya sa pagsagot mo sa nakatatanda. Nang makaalis si Celia, mas malinaw na kay Alina kung bakit hindi siya mapalagay mula paggising pa lamang, hindi pala siya naghihintay ng simpleng gulo. Hinihintay niya ang pagpasok ng nangyari sa mas malaking talaan ng pamilya ang sandali kung kailan ititigil na nilang ituring iyon na padalos-dalos na insidente at sisimulan na iyong pangalanan bilang ugali, bilang pagkukulang, bilang palatandaan ng klase ng asawang siya. Nang gabing dumating si Mateo mula sa hardware, mas tahimik ito kaysa karaniwan. Naupo lamang ito sa harap ng mesa, uminom ng tubig ng diretso sa baso, at matagal na hindi nagsalita. Sanay si Alina sa mga katahimikan nito. Ngunit may iba sa isang ito, may bigat na tila pinag-ipunan sa buong maghapon. May nangyari? Tanong niya habang kinukuha ang plato sa estante. Dumaan si Kuya Ben sa tindahan, sagot nito. Pinagsabihan ako, hindi siya agad nakapagsalita. Hindi naman bago ang pagpuna ng kuya kay Mateo, lalo na sa usapang pamilya. Ngunit may kakaibang kirot pa ring dulot ang pagdinig na ang nangyari kahapon ay formal nang umabot sa pagitan ng magkapatid. Anong sabi? Na dapat daw inagapan ko. Na kung nakita ko nang naiirita ka, inilayo na raw sana kita. O pinatahimik, ang huling salita ay binigkas ni Mateo na walang diin, ngunit dahil doon ay mas tumalim ang kahulugan. Pinatahimik, para bang iyon ang natural na papel ng asawa sa ganitong sandali. Hindi protektahan, hindi unawain, kundi ayusin ang volume ng babae sa tamang antas para hindi maistorbo ang mas nakatatanda. At ikaw? Tanong niya. Huminga si Mateo at saglit na tumingin sa kanya. Sabi ko, hindi ka bata. Hindi niya inaasahan na may ginhawang darating mula sa payak na tugon na iyon, ngunit dumating nga. Kasabay noon, may maliit ding sakit, dahil naisip niya kung gaano kababa ang naging batayan ng pagpapasalamat niya. Isang lalaki lamang ang nagsabi na hindi siya dapat patahimikin, at sapat na iyon upang manghina ang tuhod niya sa uri ng pasasalamat na nakakapagod ding maramdaman. Galit ba siya? Hindi ko alam kung galit, pero sa tingin niya, pinabayaan ko ang sitwasyon. Natawa si Alina ng bahagya, tuyong tawa na walang tuwa. May sitwasyon kasing kailangan nilang bantayan para sa kanila. Hindi nila naiisip na ako mismo ang binabantayan. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila at hindi iyon kaaway sa pagkakataong iyon. May mga sandaling mas malinaw na naiintindihan siya ni Mateo, kapag hindi ito nagmamadaling sagutin ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa may pintuan, habang tahimik ang eskinita. May dalawang bata sa tapat na naglalaro ng tansan. May babaeng nagsasampay ng uniform, may radyo sa malayo na humahalo sa huni ng kuliglig. Ang mundo, sa kabila ng kanilang alitan sa loob ng pamilya, ay may kakayahang manatiling ordinaryo ng halos mapanlait. Pupunta ako kay mama bukas, sabi ni Alina. Tumingin si Mateo sa kanya. Sigurado ka? Hindi ko alam kung sigurado, pero pag hindi ako pumunta, mas lalaki lang sa isip ko. Sasamahan kita, umiling siya agad. Hindi muna. Hindi dahil ayaw niya ng kampi. Kabaligtaran nga. Ngunit ramdam niya na may mga usaping kung naroon si Mateo ay agad mag-iiba ang timpla, magiging usapang kampi-kampihan ng mag-asawa laban sa ina, o ng magulang laban sa asawa. Ayaw niya munang dumaan doon. Gusto niyang makita kung paano siya titingnan ni Leticia,
Kapag wala ang anumang lalaking pwedeng gawing dahilan o panangga, hindi kumontra si Mateo. Tumango lamang ito, ngunit sa paraan ng pagtango ay naroon ang hindi buong pagsang-ayon na pinili na lamang tumahimik. Kinabukasan, bago pa mag-alas 9, tumawid si Alina papunta sa karinderya. Naroon si Leticia, tahimik na nagsasaing, suot ang parehong kupas na duster na madalas nitong isuot kapag gusto nitong magmukhang hindi apektado ng anuman. Hindi siya binati agad, hindi rin niya iyon inaasahan. Naglapag lamang siya ng supot ng pandesal sa mesa, at naghanap ng mapaglalagyan ng sarili sa makitid na espasyo, sa pagitan ng lababo at kalan, espasyong buong kabataan niyang kinabisado, ngunit biglang tila banyaga sa kanya. May dala ako, sabi niya, parang iyon lamang ang sadya niya. Nakita ko, sagot ni Leticia. Ang ganitong uri ng pagsisimula ang pinakakilala ni Alina sa kanilang dalawa. Hindi talaga sila mga babaeng diretsyong umaakyat sa gitna ng usapan. Lagi nilang nililibot ang gilid hanggang sa may isa sa kanilang mapagod sa pagtataka. Ilang minuto silang nagtrabaho sa iisang hangin. Naghain siya ng mangkok, naghugas ng gulay, nag-ayos ng kutsara at tinidor. Sa labas, may maagang customer na umorder ng tapsilog at nagtanong kung bukas na raw ba ulit ng buo ang tindahan. Bukas naman po, sagot ni Leticia, at sa simpleng linyang iyon, muling naramdaman ni Alina ang laki ng pagtatanggol na hinihingi ng pang-araw-araw sa mga babaeng tulad ng ina niya. Hindi ka pwedeng magpahinga sa pagiging maayos dahil may kailangang kumita, may kailangang magpakita sa kapitbahay na tuloy ang buhay. Nang humupa ng bahagya ang rush ng umaga, saka nagsalita si Leticia nang hindi tumitingin. Gusto kong mag-sorry, napahinto si Alina sa pagpupunas ng plato. Kung may inasahan man siya, hindi iyon. Hindi rin ito ang uri ng paghingi ng tawad na may yakap at luha. Tuwid ang boses ng ina, halos may hiya sa sarili na kailangang aminin ang pangungusap. Hindi para sa lahat, dagdag nito agad, at doon siya muntik mapangiti sa pamilyar na tigas ng ina, kahit sa pagpapakumbaba. Pero doon sa sinabi kong tama ka na kahapon, na para bang ikaw lang ang dapat tumigil. Dahan-dahang ibinaba ni Alina ang plato, hindi ko rin naman sinabi ng maayos. Maayos man o hindi, may dahilan ka. Mula sa bibig ng iba, maaaring kulang iyon. Mula kay Leticia, alam ni Alina na halos kapantay na iyon ng mahabang yakap, ngunit dahil anak siya nito, dahil matagal ang kasaysayan ng mga hindi nasabi, hindi pa rin agad gumaan ang pakiramdam niya. Bakit ang hirap niyong ipagtanggol ako pagkaharap nila? Tanong niya. Hindi na niya planong paikutin pa ang usapan. Umupo si Leticia sa bangkong mababa sa gilid ng kalan, dahil pagkaharap ko sila, hindi na lang ikaw ang iniisip ko. Iyon nga ang problema. Tumingala si Leticia sa kanya, hindi mo ba nakikita? Kapag sumagot ako kay Nena o kay Beth, hindi naman doon nagtatapos iyon. Aabot iyon sa pautang, sa pabor, sa kung sino-sinong kamag-anak na may hawak ng kung ano para sa iba. Ang pamilya nating hindi simpleng pamilya lang, para iyang lambat. Kapag hinila mo ang isang bahagi, may ibang manginginig, naiintindihan iyon ni Alina, at dahil naiintindihan niya, lalo siyang napagod. Dahil ang pagkaunawa ay hindi laging nagpapagaan, kung minsan ay lalo lamang nitong pinapatunayan kung gaano kalalim ang bagay na ayaw mong patawarin. Pero lagi po bang ako ang hahawak para hindi gumalaw ang lambat? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Leticia, naglabas ito ng buntong hininga na wari matagal nang itinabi. Noong bata ka pa, sabi nito, lagi kang tahimik, kahit inaapi ka ng mga pinsan mo, hindi ka sumasagot, lagi kong iniisip, mabuti, marunong magtimpi ang anak ko. Hindi ako mahihirapan. Napangiti si Alina ng mapakla. At ako ang nahirapan. Oo, mahinang sabi ni Leticia. At iyon marahil ang unang tahasang pag-amin ng ina sa isang bagay na hindi nito maibabalot sa praktikalidad. Ilang sandali, wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Sa likod ng dingding ay naririnig ang kutsara ng customer na tumatama sa mangkok. Sa loob ng tindahan ay umiikot ang bentilador, matanda na ang tunog, gaya ng maraming bagay sa kanilang buhay na hindi naman sira ngunit hindi na rin maituturing na maayos. Ayoko nang maging ganyan, sabi ni Alina sa wakas. Ayoko nang dahil lang marunong akong magtimpi, ako na lang lagi ang aasahan. Tumango si Leticia ng bahagya, na para bang inaalam pa kung kaya ba nitong tanggapin ang pahayag na iyon nang hindi ituturing na paghihimagsik laban sa buong mundong alam niya. At kapag hindi sila tumigil, tanong nito, hindi ko alam. Iyon ang tapat na sagot, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit mas nakakatakot. Mas madali sana kung may ihahain siyang malinaw na plano, hindi na pupunta sa mga reunion, lilipat ng bahay, kakala sa tulong ng angkan, ngunit wala siyang ganoong uri ng katapangan na buo na ang hugis.
Ang mayroon lamang siya ay pagod, at sa loob ng pagod na iyon ay isang unti-unting paglinaw na hindi na siya lubos na makababalik sa dating anyo. Nang magtanghali, bago siya umalis, sinabi ni Leticia na daraan daw si Tita Nena sa hapon. Kung gusto mo, huwag ka na rito, nagulat si Alina sa alok. Tatakas ako. Hindi pagtakas ang umiwas sa hindi mo pa kayang harapin. Naisip niya kung ilang taon niyang inasam na makarinig ng kahit kaunting ganoong pangungusap mula sa ina. Ngunit may kakaiba ring kirot sa pagdating nito ng ngayon lamang, kung kailan napakarami ng taon ng pagsasaayos ang nauna. Hindi ako magtatago, sabi niya. Pero hindi rin ako makikipag-away. Tingnan natin, sagot ni Leticia, at sa unang pagkakataon mula pagkabata, tila hindi utos ang dating ng dalawang salitang iyon, kundi pag-amin na hindi rin nito alam ang kahihinatnan. Pagbalik ni Alina sa bahay nila ni Mateo, naroon na si Tessa, nakaupo sa hagdanan at kumakain ng sorbetes sa plastik. Grabe ka talaga, bungad nito nang makita siya, ngunit hindi nanunumbat ang tono. Lahat ng tita, may kanya-kanyang bersyon. Umupo si Alina sa tabi niya. Anong paborito mo? Kay Tita Beth, bastos ka raw pero matapang. Kay Mercy, nasobrahan ka lang sa pressure. Kay Mama, matagal ka raw talagang napupuno. Tumingin si Tessa sa natutunaw na sorbetes. Kay Nena, si Mateo raw ang dapat sisihin, kasi hindi niya alam ilugar ang asawa niya. Napakaliit ng kilos ni Alina, nang marinig iyon isang bahagyang paninigas lamang sa panga, ngunit napansin ni Tessa. Ate, sabi nito, huwag mong hayaang kay Kuya Mateo mapunta lahat. Gusto nila yon. Mas madali iyon kaysa aminin na mali sila sayo. Alam niya iyon. Ngunit ang kaalaman ay hindi automatikong nag-aayos ng laman ng dibdib. Kapag ang taong minamahal mo ay nagsisimulang dalhin ang bigat ng isang gulo, na ikaw ang nakaranas sa katawan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ni Mateo ng adobong tuyo na init na lamang, sinabi niya ang pakikipag-usap niya kay Leticia at ang babalang darating si Tita Nena sa karinderya. Tahimik na nakinig si Mateo. Pupunta ako bukas sa bahay nila kuya, sabi nito matapos siyang magsalita. Napatingin siya. Bakit? Dahil hindi pwedeng puro si mama mo at si Nena ang magsasalita tungkol sa nangyari, pamilya ko rin yun. Ayokong magmukhang pinapaharap kita sa kanila dahil hindi ko kaya. Hindi mo ako pinapaharap, pinipili kong humarap. Muli niyang naramdaman ang komplikadong halo ng ginhawa at pangamba. Gusto niyang may katabi siya, kasabay noon. Takot siya sa bawat hakbang ni Mateo palapit sa hidwaan ng pamilya nito, dahil alam niyang may presyo rin iyon na iba sa kanyang presyo. Ang buong magdamag na iyon ay tahimik sila, ngunit hindi malamig. May pagitan pa rin sa maraming tanong, ngunit hindi na iyon yung uri ng pagitan na puro pag-iwas. Kinaumagahan, hindi siya mapalagay sa karinderya. Walang dumating na eskandalo, syempre. Dumating si Tita Nena bandang 2:00, nakapulbo pa rin kahit mainit. May dalang ulam na parang pasalubong mula sa isang kapatid sa kabilang bayan. Binati nito si Leticia, umorder ng kape, pinuri ang bagong ayos sa salamin sa dingding, at sa unang 5 minuto, ay halos mapapaisip si Alina na baka nagkamali lang siya ng inaasahan. Ngunit kilala na niya ang timing ng mga babaeng tulad ni Nena, hindi sila basta sumusugod, hinihintay nilang makabuo muna ng anyong payapa ang paligid, bago sila maglalatag ng totoo nilang pakay. Alina, sabi nito nang sa wakas ay nakahanap ng sandali na wala pang ibang customer sa loob, maupo ka nga sandali. Umupo siya, hindi dahil sunod-sunuran kundi dahil ayaw niyang magmukhang umiiwas. Sa gilid, patuloy na nagbibilang si Leticia ng barya, ngunit malinaw na nakikinig. Hindi ko hahabaan, sabi ni Nena, ayoko ng tampuhan sa pamilya. Naisip ni Alina na halos lahat ng mapanakit na usapang narinig niya sa buhay ay nagsimula sa ganitong bersyon ng sarili. Ayoko ng gulo, ayoko ng tampuhan, ayoko ng masama ang loob na para bang ang pagbanggit sa pag-iwas sa gulo ay kusang naglilinis sa anumang susunod na sabihin. Noong linggo, napahiya ako, patuloy ni Nena. Hindi dahil sumagot ka, kundi dahil sa harap ng ibang kamag-anak, nagmukha tayong hindi marunong magdala ng usapan. Iyon nga, naisip ni Alina, hindi tungkol sa ginawa. Tungkol sa impression. Kung may gusto po kayong sabihin, sabihin nyo ng direkta. Saad niya, tumingin si Nena sa kanya, hindi na nakangiti, direkta. Sige, hindi pwedeng bawat nasasaktan ka, sasabog ka, hindi ka na dalaga, may asawa ka na. Bawat kilos mo, may tama sa pangalan ng pamilya. Ramdam niya ang pagbabalik ng init sa batok, ngunit hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lamang niya ang babae na matagal nang itinuturing ang sarili bilang tagapangasiwa ng kapakanan ng lahat, kahit hindi naman lahat ay humihingi. At kapag kayo po ang nakakasakit, tanong niya sa wakas,
Anong tawag doon? Kumunot ang noo ni Nena. Hindi kita sinasaktan, inaayos kita. Doon, sa tatlong salitang iyon, tila may kung anong pumirmi sa loob ni Alina, hindi na siya nagalit sa biglang paraan. Sa halip ay may malinaw at malamig na pagkaunawa na unti-unting tumayo sa kanya, at marahil iyon ang mas matibay, inaayos kita. Lahat ng taon, lahat ng paalala, lahat ng paglalagay sa tamang mesa, tamang tono, tamang sagot iyon pala ang pangalan sa isip ni Nena sa lahat ng iyon. Hindi pagmamalabis, hindi panghihimasok, pag-aayos. Hindi na po ako sirang gamit, sabi niya. Tahimik lang ang pagkakasabi, ngunit naramdaman niyang napahinto si Leticia sa pagbibilang sa gilid. Sumandal si Nena. Kaya kita kinausap ng mahinahon dahil ayoko nang lumaki pa, pero huwag mo akong sagutin ng ganyan. Hindi ko po kayo sinasagot, nililinaw ko lang. Sa puntong iyon, naramdaman niyang kung magkamali siya ng 1 pulgada ng tono, babalik ang lahat sa lumang kwento ng batang babaeng bastos sa nakatatanda. Kaya pinag-ingatan niya ang bawat salita, hindi para iwasan ang katotohanan, kundi para tiyaking sa pagkakataong ito, hindi na ito madaling ipihit ng iba. Noong linggo, hindi dahil may nararamdaman pa ako, sa kung sino man, hindi dahil gusto kong may eksena. Napagod lang po ako na paulit-ulit akong ginagawa ninyong bahagi ng usapan para masabi niyong maayos ang pamilya. Hindi kumibo si Nena. Sa mukha nito, may bahagyang pagkairita. Ngunit may iba pang bagay na mas mahirap tawagin marahil hindi pagsisisi. Ngunit kaunting pagkagulat na may tunog, at lohika pala ang pagtutol ng isang taong matagal nitong inakalang tutungo na lamang sa nararapat na lugar, kapag inusog. Kung iyan ang tingin mo, wala na akong magagawa, sabi ni Nena sa huli, sabay tayo, pero tandaan mo, sa pamilya, hindi puro pakiramdam ang umiiral. Gusto sana niyang sabihin sa pamilya nila, halos puro pakiramdam nga ang umiiral ang hiya, ang inggit, ang takot sa sasabihin, ngunit hindi na niya iyon itinuloy. Wala nang pakinabang ang huling patalim. Nang makaalis si Nena, umupo lamang si Alina at sa kanya naramdaman kung gaano siya napagod sa pagpipigil. Narinig mo? Tanong ni Leticia pagkaraan ng ilang minuto. Oo, mas mahinahon ka. Hindi niya alam kung papuri iyon o pag-amin ng pagkagulat. Marahil pareho. Mas malinaw lang ako. Tumango si Leticia at hindi na nagsalita pa. Ngunit sa katahimikang iyon ay may kakaibang paggalang na hindi niya dating nakukuha sa ina. Hindi pa iyon buong pagkampi, hindi rin sapat para burahin ang lahat, ngunit may munting paglipat ng tingin. Sa gabing umuwi si Mateo, mas huli ito kaysa dati. Umupo ito sa harap niya, at ilang sandaling pinisil lamang ang sarili nitong mga daliri bago magsalita. Nagpunta ako kina kuya, sabi nito, nag-away ba kayo? Tanong niya. Hindi naman siguro away, pero hindi na ring ordinaryong usapan. Pinakinggan niya ang bawat salita habang isinasalaysay ni Mateo kung paanong sinabi ni Ben na hindi dapat umabot sa puntong sumasagot sa harap ng mga tao ang asawa, kung paanong ipinaalala nitong maraming tumutulong sa kanila, kaya mas mabuting marunong silang makisama, at kung paanong sa unang pagkakataon ay sinagot ito ni Mateo nang hindi umurong sa mas magaspang na katahimikan ng kuya niya. Sabi ko, hindi na kami bata na kailangang ayusin ng kung sino. Sabi ko rin, hindi dahil tumutulong sila, may karapatan na silang gawin kang paksa. Habang nagsasalita si Mateo, hindi siya gumaan ng tuluyan. Sa halip ay mas luminaw sa kanya ang lawak ng bagay na gumagalaw. Hindi na lamang ito tungkol sa isang reunion o sa dating usapan kay Joaquin. Ito na ang mismong tanong kung hanggang saan aabot ang kapangyarihan ng pamilya sa loob ng pagsasama nilang dalawa. At ang tanong na iyon, sa kabila ng katatagan ng sinabi ni Mateo, ay wala pa ring madaling sagot. Galit si kuya, dagdag nito. At baka si mama rin. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Alina. Matagal itong hindi sumagot. Hindi, sabi nito. Natatakot lang ako sa pwedeng sumunod. Doon siya napalingon sa asawa ng buo. Marahil iyon ang pinakaunang tapat na pagsasalita ni Mateo sa kanya. Hindi lamang bilang tahimik na kakampi kundi bilang lalaking may sarili ring pangambang, hindi tinatakpan ng pagiging praktikal. At dahil doon, sa halip na masiraan ng loob, may kung anong naging mas totoo sa pagitan nila. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Hindi sila nagyakap agad. Magkatabi lamang sila, magkalapit ang mga braso, kapwa nakatingin sa pintong kahoy na tila kayang harangan ang gabi, ngunit hindi ang lahat ng boses sa labas ng bahay. Ako rin, sabi niya sa huli, takot din ako. Hindi nila kailangang tukuyin kung saan eksakto sa paglayo sa pamilya, sa kakapusan kung mabawasan ang tulong, sa dahan-dahang pagbabago ng tingin ng mga tao, o sa posibilidad na habang ipinagtatanggol nila ang isa't isa,
ay may bahagi rin silang hindi pa handang bitawan ang mga lumang paraan ng pagtingin. Lahat ng iyon ay naroon na, nakaupo sa pagitan nila, ngunit hindi na kailangang isa-isahin para maramdaman ang bigat. Nang gabing iyon, bago matulog, tumunog ang telepono ni Mateo, isang mensahe mula kay Leticia, "Bukas, kumain kayo rito. Tayong apat lang." Matagal tinitigan ni Mateo ang screen. "Ano sa tingin mo?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Alina. Ang alok ay hindi kapayapaan. Alam niya iyon, hindi rin ito simpleng paanyaya sa hapunan. Isa itong mesa na muling ilalatag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa ilalim ng tolda ni Tita Nena, hindi na sa harap ng buong angkan, kundi sa mas maliit, mas mapanganib marahil na espasyong walang ibang makapaghihiwalay sa totoo at sa nakasanayan. "Pumunta tayo," sabi niya sa huli, at habang binibigkas niya ang dalawang salitang iyon, alam niyang hindi pa tapos ang anumang nagsimula sa isang maliit na mensahe. Ilang araw ang nakalipas. Hindi pa rin niya alam kung saang hugis mabubuo ang hangganang unti-unti nilang ipinipilit na magkaroon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang maging asawa siya ni Mateo, naramdaman niyang hindi na lamang siya naghahanda para lampasan ang susunod na araw ng maayos. Naghahanda na rin siya para makita kung sino ang mga tao sa paligid niya, kapag hindi na siya kusang bumabalik sa lugar na matagal nilang inilaan para sa kanya. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan nagising si Alina, hindi dahil sa ingay sa labas, kundi dahil sa uri ng antok na hindi na kayang magkunwaring pahinga. Sandali siyang nanatiling nakahiga at nakinig sa mahinang paggalaw ni Mateo sa tabi niya, sa pagaspas ng kurtinang tinatamaan ng hangin, sa malayong tilaok ng manok mula sa kabilang bakuran, at sa loob ng ilang saglit ay naisip niya kung gaano kabilis makapagmukhang bago ang isang umaga, kahit wala namang tunay na nababago sa loob ng bahay. Ngunit may bago nga, kahit maliit at hindi madaling pangalanan, hindi na siya iyong babaeng ang unang iniisip sa paggising ay kung paano iiwasan ang mali. Ngayong umaga, ang unang sumagi sa kanya ay kung gaano katagal pa siya mabubuhay sa anyong laging may inaayos sa sarili bago humarap sa mga mahal niya. Sa tabi niya, bumangon si Mateo at naupo muna sa gilid ng kama. Hindi ito agad nagsalita. Matagal na niyang kilala ang katahimikan ng asawa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ay may iba na roon, hindi na lamang pagiging likas nitong tahimik, kundi aktibong paghahanap ng mga salitang dati na may hindi nito kailangang gamitin. "Gusto mo pa bang pumunta?" tanong nito sa wakas. Napatingin siya sa likod nito, sa balikat na bahagyang naninigas, habang naghihintay ng sagot. Puwede sana niyang sabihing hindi, at marahil tatanggapin iyon ni Mateo. Puwede rin niyang sabihing oo at pairalin ang dating gawin ng pagharap sa hapag, na parang iyon lang ang tamang bersyon ng katapangan. Ngunit sa umagang iyon, hindi sapat sa kanya ang alinman sa dalawang sagot kung wala ang mas tunay na pag-amin sa ilalim. "Ayoko," sabi niya, "pero gusto kong pumunta." Lumingon si Mateo. Wala itong ngiti, ngunit bahagyang lumambot ang mukha nito, dahil marahil iyon din ang uri ng sagot na inaasahan nito, mula sa kanya, hindi simple, hindi maginhawa, ngunit totoo. "Sige," sabi nito. "Kung ayaw mo nang tumuloy kahit nandoon na tayo, aalis tayo." Tumango siya. Sa payak na pangungusap na iyon ay muling naramdaman ni Alina ang kakaibang bigat ng pagkakaroon ng isang tao sa tabi mo na hindi inuunahan ang pasya mo, ngunit handang sumalo sa bigat nito. Hindi pa rin sapat iyon upang mawala ang kaba. Hindi rin iyon sapat upang patahimikin ang mas matandang boses sa loob niya na nagsasabing ang pagharap sa pamilya ay hindi dapat pinamamahalaan ng sariling loob lamang. Ngunit sa mga araw na ganito, sapat na muna marahil ang isang taong hindi itinuturing na kapritsyo ang panginginig ng kamay mo bago kumatok sa pinto ng sarili mong ina. Bago magtanghali, dumaan muna sila sa palengke para bumili ng tinapay at kaunting prutas na dadalhin kina Leticia. Hindi naman iyon hiniling ng ina niya, ngunit may mga kilos na napakalalim ng ugat sa kultura nilang kahit gaano kakasakit sa loob, ay kusa pa ring ginagawa ng katawan. Habang namimili siya ng saging, naisip niya kung ilang taon na siyang nabuhay sa pagitan ng dalawang magkasalungat na utos. Huwag kalimutan ang hiya, at huwag kalimutan ang paggalang. Ang problema, madalas ay ginagamit ng mga nakatatanda ang pangalawa upang patahimikin ang una. Pagdating nila sa karinderya, bukas pa rin ang harap, ngunit halatang mas konti ang niluto ni Leticia. Naroon na ito, kasama si Ben na nakaupo sa isang mesa at umiinom ng kape, na para bang wala siyang masyadong karapatang magulat sa presensya nito, dahil dati pa man. Bahagi na ng kanilang buhay ang kusang pagdating ng mga kapatid ni Mateo sa mga sandaling hindi sila tinatawag. Gayunman, sa isang iglap ay naramdaman ni Alina ang pag-iiba ng timpla ng hapunang inaasahan niya.
Akala ko tayong apat, mahina niyang sabi bago pa tuluyang makalapit. Narinig iyon ni Ben. Itinayo nito ang sarili, hindi mabagsik ang mukha, ngunit malinaw na hindi dumating para lamang makikain. Ako ang nagsabi kay mama na pupunta ako, sabi nito. Mas mabuti nang malinaw ang usapan. Sa tabi niya, naramdaman ni Alina ang bahagyang pagtigas ng braso ni Mateo. Hindi naman galit agad, kundi ang pamilyar na paghahanda ng katawan sa usapang malamang hindi magiging banayad. Hindi na pwedeng umatras ng hindi gumagawa ng mas malaking alon, pumasok sila. Sa loob, inayos ni Leticia ang mga plato sa lamesa, tahimik, halos matipid ang tingin sa lahat. Kung minsan, naisip ni Alina, ang pinakamarahas na anyo ng tensyon sa mga bahay na Pilipino ay hindi ang pagsigaw kundi ang paraan ng paglalatag ng pagkain, habang lahat ay nagkukunwaring ang mahalaga lamang ay kung may sabaw pa at sapat ang kanin. Umupo sila. Si Mateo sa kanan niya, si Ben sa tapat, si Leticia sa dulo. Sa unang 5 minuto, literal na pagkain lang ang paksa. Maalat ba ang sinigang? Saan nanggaling ang isda? Bakit mahal na naman ang gulay sa palengke? At sa bawat pangungusap na iyon, mas lalong luminaw kay Alina na ang tunay na laban ay hindi lamang sa sasabihin, kundi sa tiyaga ng mga pamilyang tulad nila na ipagpaliban ang totoo, hanggang ang mismong pag-iwas ang maging pinakamasakit na bahagi ng pag-uusap. Sa huli, si Ben ang unang bumitaw. Ayoko nang paikot-ikot, sabi nito, ibinaba ang kutsara. Hindi tama ang nangyari noong linggo. Hindi agad nagsalita si Alina. Narinig niya ang marahang paghigop ni Leticia sa sabaw, ang pagdikit ng mangkok sa mesa, nang ibaba ito ni Mateo, at ang sariling pulso niya na tila masyadong malakas sa loob ng tainga. Alin? Tanong niya sa wakas. Ang pagsagot mo kay Tita Nena ng gano. Diretsahan. Hindi manakit agad ang tono, ngunit may bigat ng isang taong sanay sa posisyong dapat pakinggan. Sandali niyang tiningnan si Mateo. Ngunit hindi siya sinalo ng tingin nito, nakatingin lamang ito sa kuya, marahil hinihintay kung hanggang saan aabot. Mali rin ang ginawa niya, sabi ni Alina. Hindi ko sinabing tama siya. Kumunot ang noo ni Ben, pero may paraan ng pagharap. At ilang beses kong gagamitin ang tamang paraan bago masabing sapat na. Lalong tumigas ang mukha ni Ben. Hindi iyan ang punto. Ang punto, habang kasama ka na sa pamilya, bawat kilos mo may epekto sa lahat. Kasama ako sa pamilya kapag kailangan kong manahimik, sabi niya, at bago pa iyon marinig na patalim sa sarili niyang pandinig, ay alam niyang huli na para bawiin ang talim nito. Sa dulo ng mesa, pumikit ng sandali si Leticia. Anak, sabi nito, hindi pa naman saway, kaya tayo nandito para mag-usap, hindi para ulitin ang tono noong isang araw. Ngunit ang totoo, naisip ni Alina, walang pag-uusap na hindi nagdadala ng sarili nitong lumang tono. Kahit ang pinakamahinahon na tinig ay may kasaysayan ng mga katahimikang ipinataw sa loob. Si Mateo ang nagsalita ngayon. Kuya, kung pag-uusapan natin to, kumpletohin natin, hindi pwedeng si Alina lang ang may mali. Tumingin si Ben sa kapatid na tila matagal na itong kilala, at gayon paman ay hindi pa rin lubos na sanay na salungatin sa mga usaping ganito. Hindi ko naman sinasabing siya lang, sagot nito. Pero siya ang sumabog. Kasi siya ang pinupuno. Mahinahon ngunit malinaw na sabi ni Mateo. Muli, napakaliit ng mga pangungusap, ngunit sa harap ng mesa, ang mga iyon ay may bigat na lampas sa bilang ng salita. Hindi sumagot agad si Ben. Sa halip ay bumaling ito kay Leticia, marahil naghahanap ng natural na kakampi sa autoridad ng matanda. Ngunit si Leticia, na ilang araw nang tila unti-unting napipilitang humarap sa mas malinaw na bersyon ng anak niya, ay hindi rin agad kumampi. Napuputol na kasi ang respeto, sabi nito sa huli. Ngunit mahina, hindi sumang-ayon, hindi kumontra. Nagtala lamang ng pangamba. Dati, sa mga ganitong sandali, maaaring sapat nang marinig iyon ni Alina para agad umurong, dahil alam niya ang hirap ng salitang respeto sa bibig ng ina. Ngunit may nabago na nga sa kanya, kahit hindi pa ganap ang hugis. Hindi ko naman gustong mawalan ng respeto, sabi niya. Ang gusto ko lang, huwag akong tratuhing parang bagay na pwedeng ilipat-lipat para gumanda ang itsura ng pamilya. Tumahimik ang tatlo. May dumaan na tricycle sa labas, may sumigaw na bata sa kalsada, may customer na sumilip sa bukas na harap ng tindahan, ngunit umatras nang makitang tila hindi iyon tamang oras para umorder. Sa gitna ng gayong ordinaryong ingay, mas lalong sumiksik ang katotohanang hindi ito malaking komprontasyon para sa mundo, wala itong kahalagahan sa labas ng ilang pamilyang kaugnay sa iisang bakuran. Ngunit sa loob ng mga taong naroroon, buong sistema ng buhay ang nakasabit sa tanong kung sino ang pwedeng magtakda ng limitasyon. Hindi ba pwede,
Maingat na sabi ni Leticia, na pareho kayong tama sa sariling takot. Napatingin si Alina sa ina. Hindi dahil bago ang nilalaman ng pangungusap, kundi dahil bihira niyang marinig kay Leticia ang ganitong anyo ng pagtingin na hindi agad pumipili ng isa sa mga panig para ibalik sa ayos ang lamesa. Takot si Nena sa usapan ng mga tao. Takot ka nang ikaw ang laging iniaayos. Takot kami ni Ben na kapag lumala ang tampuhan, mahila ang lahat, naghikab ang kahoy na upuan ng sumandal si Ben. Kaya nga dapat may marunong magparaya, sabi nito. Laging babae ang marunong magparaya, sagot ni Mateo bago pa makapagsalita si Alina. Napatingin sa kanya ang lahat, pati si Alina. Hindi madalas na tuwiran itong bumabanggit ng bagay na ganoon. Sa unang ilang buwan ng pagsasama nila, ramdam niya ang kabutihan nito, ngunit hindi laging ang lawak ng pag-intindi nito sa anyo ng tahimik na pasanin ng mga babae sa loob ng pamilya. Ngayon, ang simpleng pagbanggit niya roon ay parang maliit na bitak sa lumang pader ng mga inaasahan. Ano bang gusto niyong mangyari? Tanong ni Ben, at sa wakas ay bahagyang lumabas ang pagkapagod sa boses nito. Marahil iyon din ang unang tunay na tanong sa hapag, hindi iyong naghahanap lamang ng susunod na dapat sisihin. Tiningnan ni Alina ang mangkok sa harap niya. Malamig na ang sabaw. Naisip niya ang lahat ng posibleng sagot, na humingi ng tawad si Nena, na huwag na siyang gawing usapan, na kilalanin ng lahat na hindi siya bata. Ngunit habang iniisa-isa niya ang mga iyon sa loob, naramdaman niyang walang isa man doon ang talagang makababalik sa kanya ng anumang nawala. Ang nangyari sa linggo ay hindi lamang sugat na hihilumin ng isang maayos na paghingi ng tawad. Isa iyong sandaling nagbukas ng mas matagal ng katotohanan. Ayoko ng pabor, sabi niya sa dulo. Ayoko ring maging dahilan para magkawatak-watak kayo. Pero ayoko nang sumunod sa paraan ng pakikisama na ako lagi ang lulunok. Naramdaman niya ang pagtaas-baba ng dibdib ni Mateo sa tabi niya. Si Ben na may tahimik lamang, ngunit ang mukhang kanina'y may dalang hatol ay bahagyang naging mas mahirap basahin. At kung hindi kaya ni Tita Nena iyon? Tanong nito. Hindi ko siya kayang baguhin. Sabi ni Alina. Pero kaya kong baguhin kung hanggang saan ko siya papayagang pumasok sa buhay ko. Iyon marahil ang unang pagkakataon na narinig niyang malinaw sa sariling tinig ang bagay na ilang araw nang humuhubog sa loob niya. Hindi ito ultimatum. Hindi rin ito pagputol agad sa pamilya. Isang hangganan lamang. Ngunit para sa mga pamilyang sanay sa malabong linya at kusang pagpasok sa buhay ng isa't isa, ang hangganan ay halos kapantay na rin ng pagsuway. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leticia, ngayon ay nakatingin ng buo sa kanya. Ibig kong sabihin, dahan-dahang sabi ni Alina, hindi muna ako pupunta sa mga pagtitipon kung saan alam kong ilalagay lang ulit ako sa parehong posisyon. Hindi ko ipagbabawal kay Mateo. Hindi rin ako makikipag-away, pero kailangan kong umiwas habang hindi pa marunong tumigil ang iba. Sa sandaling, marahang hinaplos ang baba na para bang may tinitimbang. Mag-uusap-usap na naman ang mga tao, sabi nito, hindi bilang pagbabanta kundi halos pagod na pag-amin. Nagsasalita na rin naman sila kahit pumunta ako, sagot ni Alina. Mahabang sandali ang lumipas bago muling umimik si Leticia, at ang sasabihin ko sa mga kapatid ko, hindi galit ang tanong. Ang laman nito ay isang napakalumang pagkapit sa responsibilidad na tila hindi kayang bumitaw kahit pagod na. Biglang naawa si Alina sa ina sa paraang hindi nakapagpapawalang bisa sa lahat, ngunit sapat para hindi na niya gustong saksakin pa ito ng tamang punto. Sabihin niyo ang totoo, sabi niya, na kailangan ko muna ng distansya. Napakaliit ng kilos na ginawa ni Leticia, isang marahang pagyuko, isang paglingon sa mesa, ngunit sa loob ni Alina ay tila mayroon ng nabago. Hindi man sang-ayon ang ina, hindi rin ito agad kumontra. At para sa isang babaeng buong buhay, ay namuhay sa ilalim ng mata ng mga kapatid at kapitbahay, ang hindi agarang pagkokontra ay maaaring mas malapit na sa pagpayag kaysa sa anumang malaking pahayag. Hindi na naging mahaba pa ang usapan. Kumain sila ng kaunti, halos wala ng gana ang lahat. Pagkatapos, tumulong si Mateo magligpit, habang si Ben ay lumabas muna at nanigarilyo sa tapat, bagay na bihira nitong gawin malapit sa tindahan ni Leticia. Nang sandaling nag-iisa sila ng ina sa loob. Hindi agad lumapit si Leticia. Nakatayo lamang ito sa lababo, likod ang nakaharap, at naghuhugas ng mangkok na tila napakahalaga ng pagkakakiskis sa gilid nito. Noong una, sabi nito ng mahina, ang akala ko ang pinakaligtas na maibibigay ko sa iyo ay turuan kang huwag maging problema sa iba. Hindi sumagot si Alina. Hindi ko naisip na baka ako mismo ang nagtuturo sa iyong huwag mong isipin ang sarili mo. Mabilis lamang ang pagdating ng linyang iyon, halos kaswal ang boses, ngunit sapat na para maramdaman ni Alina ang pagkirot sa lalamunan.
hindi pa ring humarap si Leticia. Marahil iyon lamang ang paraang kaya nitong magpakumbaba nang hindi tuluyang masira ang tindig na matagal nitong kinapitan. Ma, sabi ni Alina, at naramdaman niyang bumigat ang isang pantig na matagal niyang hindi ginagamit sa ganitong paraan. Hindi ko naman gustong talikuran kayo. Tumigil ang ina sa paghuhugas. Alam ko, pagod lang talaga ako. Ako rin. Sa napakasimpleng sagot na iyon, biglang nagkaroon ng puwang para sa isang pag-uunawang hindi perpekto, ngunit sapat para makapagpahinga ang dibdib ng bahagya. Hindi sila nagyakapan, hindi rin iyon likas sa kanila. Ngunit nang umalis si Alina at mapadaan sa likod ng ina, bahagyang hinawakan ni Leticia ang kanyang braso, isang mabilis na diin lamang ng daliri na halos hindi makikita ng iba. Sapat na iyon, sa labas, naabutan nilang tapos na si Ben Manigarillo. Sasabihin ko kay mama kay Tita Nena, ibig kong sabihin, sabi nito, bahagyang nagkamali sa bilis ng isip na tumatakbo sa kapamilyang wika ng pagtawag sa nakatatanda. Na huwag ka munang asahan sa mga susunod. Hindi iyon paghingi ng tawad, hindi rin malinaw na pagsang-ayon. Ngunit mula kay Ben, na sanay humawak sa pamilya na parang listahan ng dapat ayusin, marahil malaking bagay nang siya mismo ang maghahatid ng mensaheng, hindi ka obligadong ipaliwanag ulit ng paulit-ulit. Salamat, sabi ni Alina, at totoo iyon kahit hindi pa lubos ang ginhawa. Sa pag-uwi nila ni Mateo, iba ang pakiramdam ng hapon. Wala namang mahimalang gaan. Hindi nawala ang pangamba sa magiging usapan sa angkan. Hindi rin lumiit ang posibilidad na maghahanap si Tita Nena ng ibang paraan para muling maipasok ang sarili sa mga desisyon ng iba. Ngunit may isang malinaw na bagay na nabuo. Hindi na lamang siya naghihintay na husgahan. May ginawa na siyang pasya, at kahit maliit, may sariling bigat ang kilos na kusang pinili kaysa sa katahimikang ipinilit. Pagdating sa bahay, naglatag si Mateo ng banig sa sahig at humiga roon kaysa sa kama, nakatitig sa kisame. Pagod? Tanong ni Alina. Oo, sabi nito, pero parang iba. Humiga rin siya sa tabi nito, magkabilang kamay sa tiyan, kapwa nakatitig sa bubong, na para bang may sagot doon sa pangingitim ng kahoy. Natatakot pa rin ako, sabi niya pagkaraan ng ilang minuto. Sa ano? Na baka may punto sila. Na baka masyado akong naging matigas. Na baka ang paglalagay ng hangganan ang unang hakbang sa mga bagay na hindi ko na mababawi. Tahimik si Mateo sandali, may punto rin siguro sila sa takot nila. Sabi nito, pero hindi ibig sabihin noon, sila na ang masusunod sa paraan ng paghinga mo. Napangiti siya ng bahagya. Hindi perpekto ang pangungusap, ngunit kaya nga niya ito mahal hindi dahil laging makinis ang salita, kundi dahil kapag dumating sa pinakabuod. May kakayahan itong hanapin ang simpleng totoo sa gitna ng magulong relasyon. Ilang araw ang lumipas ng walang malalaking pangyayari. May ilang mensahe mula kay Tessa na nagsasabing mainit pa rin ang usapan sa ilang tiyahin, ngunit humuhu pa rin. Dumaan si Celia minsan at nag-iwan ng suman, saka ibinulong na si Tita Nena raw ay nagtatampo, pero ayaw ding magmukhang siya ang habol. Naroon pa rin ang lahat ng lumang ugali ng pamilya. Ang pagkukunwaring walang nangyari habang may mga tinging nagtatala ng kawalan mo. Sa susunod na handaan, ang maingat na pag-uulat ng balita na kunwari para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga alok ng normalidad na may kalakip na hindi nasabing kondisyon. Ngunit hindi na katulad ng dati ang pagdaan ng mga iyon sa katawan ni Alina. Nasasaktan pa rin siya, oo. May mga gabi pa ring naaalala niya ang sandali sa terrace, ang boses ni Tita Beth, ang pagkakasabi ni Nena ng inaayos kita, at muling kumikirot ang hiya na parang sariwa pa rin. Gayunpaman, hindi na agad siya lumulubog sa dating reflex na baka siya nga ang dapat mag-adjust ng kaunti pa, bumawi ng kaunti pa, magpaliwanag ng mas mahinahon. Unti-unti, natututo siyang hindi lahat ng hindi komportable sa pamilya ay kailangang ayusin sa sarili niyang katawan. Isang hapon, habang nagsasampay siya sa likod ng bahay, dumaan si Leticia na may dalang ulam at walang pasabi. Hindi ito pumasok agad. Tumingin muna sa mga sampay, sa bakuran, sa basang tsinelas na nakahanay sa labas, na para bang kailangan muna nitong kilalanin ang espasyo ng bahay ng anak, na hindi na lang basta extension ng sarili nitong mundo. Nag-ulam ako ng ginataang kalabasa, sabi nito, sabay abot ng lalagyan. Baka wala pa kayong luto. Kinuha iyon ni Alina at napangiti, maliit ngunit hindi peke. Salamat. Tumango si Leticia at nanatili muna sa may pintuan. Sa susunod na piyesta sa amin, sabi nito, hindi kita pipilitin. Napatingin si Alina sa ina, napakasimple ng pangungusap, at marahil sa ibang pamilya ay hindi iyon mapapansing mahalaga. Ngunit sa pagitan nila, iyon na marahil ang pinakaanyong paggalang na kayang ibigay ni Leticia sa bagong hugis ng anak niya.
Baka pumunta ako, sabi ni Alina, totoo rin iyon. Pero hindi dahil kailangan. Sa unang pagkakataon sa napakaraming araw, nagkaroon ng munting tila liwanag sa mukha ng ina, hindi ng lubos na saya kundi ng kakaibang pagluwag, na para bang may bahagi rito na matagal ding napagod sa sariling pagkapit. Mas mabuti nga siguro yon, sabi nito. Pag-alis ni Leticia, matagal na nakatayo si Alina sa bakuran. Hawak ang lalagyan ng ulam, habang pinapatuyo ng araw ang isang bahagi ng kalsada na kanina lamang ay may mumunting tubig ulan. Naalala niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang mensahe, habang naghuhugas siya ng baso, at naisip niyang napakaliit nga ng simula ng maraming bagay na nagpapabago sa isang tao. Hindi naman nabaligtad ang buhay nila, nandoon pa rin ang angkan, ang mga utang na loob, ang mga susunod na usapang hindi maiiwasan, ang mga pagtitipong may sariling politika ng upuan at tingin. Hindi rin naging perpekto ang ina niya, o ang asawa niya, o siya mismo. May mga araw pa ring mahuhuli niyang gusto niyang bumalik sa dating paraan dahil mas simple ang sunod sa nakasanayan kaysa sa tahimik na pagtayo sa sarili mong hangganan. Ngunit sa gitna ng lahat ng hindi natapos, may isang bagay na malinaw na hindi na niya kayang ipalit ang kapayapaan ng ibang tao sa unti-unti niyang pagkawala sa sariling buhay. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Mateo ng dala ni Leticia at ng pritong isdang binili nito sa palengke, walang malalaking salita sa mesa. Pinag-usapan nila ang bubong na kailangang ipagawa bago magtag-ulan, ang posibleng dagdag oras sa hardware, ang pagtaas na naman ng presyo ng gasul, sa ibabaw, ordinaryo lamang. Ngunit sa ilalim ng ordinaryong iyon ay may mas tahimik at mas matibay na pagbabago. Hindi na sila basta mag-asawang sinusubukang maging maayos sa harap ng pamilya. Bahagya na silang natutong gumawa ng sarili nilang anyo ng kaayusan, kahit hindi iyon laging maiintindihan ng mga nakapaligid. Nang maghugas si Alina ng pinggan pagkakain, nakita niya ang sariling refleksyon sa mahinang tubig sa palanggana.